Chiyo. Please like, share and subscribe. Kabanata 4261-4270. Kabanata 4261 Palmistry. Parang may kinakain ng higanteng lalaki, panay ang umbok ng pisngi, at panakanak ang ham. Senior Chiyo. Nakilala agad ni Yefan ang tao. Bagamat inihanda niya ang pag-iisip, tuwang-tuwa pa rin siya. Ang kuya na ito ay mas maaasahan kaysa kay King Arthur. Ha! Nakatagilid si Chiyu, hawak ang isang malaking piraso ng animal bone barbecue sa kanyang kamay, hindi alam kung anong hayop iyon. Here you come. Sa dinami-dami ng tao, kinakaladkad pa rin nila ang pamilya nila pagkatapos ng away. Malabong bati ni Chiyu, ngumunguya sa kanyang bibig. Pare, ikaw ba talaga yan? Bai Chenluo. Masayang tumakbo at yamakap sa leeg ng ama. Si Chiyu ay may karne sa kanyang kamay, at hindi ito komportable na yakapin ang kanyang anak na babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamang ng isang matandang ama. Hehe, ikaw bata, bakit ang tagal mong hindi nagkita, mas malagkit, huwag mo nang mantsa ang damit mo, natatawang sabi ni Chiyu. Hindi ko alam kung bakit. After this separation, I miss you so much. Napaluha si Bai Chen. Paano? Binubuli ka ng batang yun. Si Chiyo ay biglang naging galit na hari, at isang nakasusuklam na aura ang bumangon, at ang buong lounge ay parang dagat ng apoy ng purgatorio. Hindi, nagmamadaling ipinaliwanag ni Bai Chenluo, dahil hindi ko alam na nandoon ka noon, ngunit ngayon alam ko na. Oo, ito ay natural na nasa isip. Biglang napagtanto ni Chiyo na nawala ang nakakasuffocate na enerhiya, at malumanay niyang sinabi, dahil ito sa kawalan ng konsiderasyon ng aking ama. Ngayong na-explore na ang underworld, pagkatapos ng laban na ito, sasamahan kita sa libu-libong taon. Masayang tumanggo si Bai Chenluo. Sister Chenluo, napakaswerte mo. Sa napakalakas na ama, kailangang igalang ka ni Brother Yefan ng 3 puntos. Naiinggit na sabi ni Shilanyo. Oo, noong nakita ko ang asawa ko ngayon lang, tumindig ang balahibo sa buong katawan ko, na napakabihirang, nakangiting sabi ni Nayan Rujiao. Biglang nakaramdam ng kahihiyan si Yefan, okay lang para kay Xiaoyo na magsalita ng walang kaparirikan, bakit ka nagsasalita ng walang kaparirikan, Jillian? Malakas si Senior Chiyu, ngunit imposibleng ikumpara kay Wang, hindi matatakot si Wang, Saliye how welcome ka. Ngumisi si Chiyu, kawili-wili, ang Abyss Witch, maliit lang siya. Medyo bitter ako ng matandang bruhang iyon noon. Sa pagkakataong ito ay darating din ang matandang mangkukulam, sabi ni Yefan. Oh, naging interesado si Chiyu, nasaan siya? Ilang beses ko ba siyang laruin bago ang digmaan? Nagtataka si Yefan, Senyor, hindi mo pa siya nakikita. Kung gayon paano ka napunta rito? Hindi ba ipinaalam sa iyo ni Laolin at ng iba pa? Ang ibig mong sabihin ay Demon Dragon Emperor. Umiling si Chiyu, hindi ko pa nakikita, pumunta ako rito, at sinabi sa akin ni Lao Jiangto. Emperor yan. Tanong ni Yefan, pag-uusapan natin, paano naman sina Jishuan Yuan at Senior Yan Emperor? Huwag mong banggitin. Kinagat ni Chiyu ang karne, at naiinis na sinabi, nakakainis na ang pagbanggit lang ng asong iyon. Lahat ng pagkaantala sa pagiyak at pagiyak. Hindi nagkaimik si Yefan at nagtanong ng detalyado. Nalaman ko ang buong kwento. Lumalabas na ang trio at isang grupo ng mga sinaunang tunay na Diyos sa Underworld ay nakakuha ng malaki pagkatapos maglinang sa Underworld. Ang mga taong ito ay mga taong nakarating sa tugatog ng kani-kanilang larangan, at sila ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng labanan ng Yin at Yang, nalagpasan nila ang maraming kadena, at sa inspirasyon ni Pangu Kaitian, maraming bagay din ang nabuksan. Sa makatuwid, hindi nagtagal at naabot nila ang antas ng Creator ng sunod-sunod. Gayunpaman, pagkatapos nilang marating ang kaharian ng lumikha, hindi nila iniwan ang Watay upang pumunta sa malaking mundo tulad ni Yefan. Pagkatapos ng lahat, wala silang sinumang pupunta sa malaking mundo upang hanapin sila, at wala silang mapa ng bituin sa kanilang mga kamay, at hindi nila nakikilala ang daan. Bilang resulta, ang mga taong ito ay nagpatuloy sa pagsasanay sa Underworld, naghahanda na sundin ang mga yapak ng kanilang mga ninuno at magtrabaho ng husto sa direksyon ng pagtawid sa ilog. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas, biglang natagpuan ni Emperor Yan si Chiyu at sinabing may labanan sa lumikha ng dakilang mundo, at kailangan niyang lumaban sa ngalan ng Fifth Tai. Noong una, gusto ni Chiyu na humanap ng pagkakataong makipag-away sa iba pang mga creator, ngunit wala siyang mahanap noon. Sa sandaling narinig ko na may isang labanan na inihatid sa aking pintuan, natural na handa akong lumahok. Hindi na kailangan ng iba na mag-supervise, at maaga akong pumunta rito. Paano si Jishuan Yuan? Si Boss Jiang ay hindi makakapunta ng mag-isa. Sinabi ni Chiyu nang may paghamak, napakaduwag ng Gibrat na iyon na parang isang ina. Matapos makapasok sa kaharian ng lumikha, araw-araw siyang magiging malungkot, nag-aalala na aalis siya ng tuluyan pagkatapos tumawid sa ilog. Ang mga babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, patuloy siyang kinukumbinsi ng matandang Jiangto na lumaban, ngunit tumanggi lang siyang sumama. Sinabing natatakot siya na muli siyang makalusot, at pagkatapos ay tatawid siya sa ilog ng biglaan. Sinaway ni Chiyu, anyway, ang matandang si Jiangto ay wala pang narinig mula sa kanya hanggang ngayon para kaladkarin ang lalaking iyon.
Sa tingin ko, hindi darating ang ganoong klase ng malambot na bastard. Si Yefan at ang mga babae ay natigilan saglit, anong klaseng kakaiba ito? Anyway, ang huling tatlong kandidato ay kayong tatlo, at sa wakas ay nararamdaman kong may pag-asa. Mapait na ngumiti si Yefan, kung gusto mong maging ibang tao, sa palagay ko ay hindi ko talaga kayang lumaban, hindi pa banggitin ang pagkapanalo, ito ay napakahusay. Mahirap. Nagniningning ang mga mata ni Chiyu, ang lalaki sa malaking mundo, ganoon ba talaga kalakas ito? Walang dapat ipag-alala, ngunit ngayon. Mahirap sabihin. Agad na ipinakita ni Yefan ang kapangyarihan ng dragon kay Di Shengtian. Tungkol sa nangyari sa akin. Matapos marinig ito ni Chiyu, mapang-uyam niyang sinabi, ang peke ay peke. Hindi ito totoong dragon, natatakot ako sa itlog. Natawa si Yefan, maaaring sirain ng senior ang lahat ng bagay sa isang galaw, ngunit talagang kaya niyang lumaban. Hindi pa banggitin itong bagong larangan ng digmaan sa mundo, ito ay pinakaangkop para sa pagkakawatak-watek at walang prinsipyong paglalaro. Ngumisi si Chiyu at nagpatuloy sa pagkain ng karne. Pare, bakit ka kumakain ng karne? Hindi maiwasang magtanong ni Bai Chenluo. Anak, hindi mo ba alam na ang mga bagay sa underworld ay masyadong hindi masarap? Pagkatapos ng wakas ay bumalik sa underworld, kailangan kong bumawi para sa ilang pagkain, antong hininga si Chiyu. Nagtaka si Yefan, sa palagay ko ay narating na ng mga nakatatanda ang kaharian ng kawalan. Kaunting karne lang ito. Kung gagawin mo ito, maaari ka pa ring magutom. Gumawa ng karne. Paano ito gagawin? Kumurap si Chi. Senyor, ikaw ang lumikha, tinatanong mo pa rin ako. Seryosong sinabi ni Chiyu, hindi ko alam, Nothing Realm, hindi ba't nililipad lang nito ang lahat? Maaari ka pa bang gumawa ng karne? Yefan black line sa buong mukha ko, good guy. Ang paraan ng pambihirang tagumpay ni Chiyo, mahirap makamit ang pagkawatak-watek sa lahat ng paraan, tingnan kung ano ang naghihiwalay. No wonder gusto niyang pumunta sa underworld. Kung gusto niyang mapunta sa underworld, siya ang magiging demonyo ng mundo. Habang nagsasalita siya, maraming tao pa ang pumasok, ito ay sina Lisie, August, King Arthur at iba pang mga kreator. Nakita nila ang Chiyu sa isang sulyap, ang layunin ay masyadong malaki, at ang aura ay napakalakas na si Yefan ay tila napakaloki sa tabi niya. Gayunpaman, ang mga matatandang ito ay malinaw na may pambihirang paningin. Pagkaraan ng ilang sandali ay maingat nilang ibinaling ang kanilang atensyon kay Yefan. Nang makita ang napakaraming tao sa paligid ni Yefan, ilang kreator din ang nagpakita ng pagkagulat. Sword God, nailipat mo na ba ang pamilya mo? Tumawa si King Arthur. Hindi nahiya si Yefan, napakamahal ng mga tiket. Kung maaari mong dalhin ang iyong pamilya upang makita ito ng libre, hindi mo gustong palampasin ang pagkakataon. Tickets. May tao pa ba dito? Bakit wala akong nakita ni isa sa kanila? Tumingin si Lisie sa paligid. Ang auditorium ay nasa isang independenteng dimensyon, kaya hindi mo ito makikita dito, ngunit kapag nag-away tayo dito, makikita nila ito. Ipinaliwanag ni Yefan, ngunit sa katunayan, ang mga matatandang ito ay karaniwang hindi naiintindihan. Ito ba ang iyong mga harem concubines? Tanong ni Fu Hao na nakakunot ang noo. Napangiti si Yefan na nakakahiya, nang maalala na ang kabilang partido ay dating reyna ng isang bansa, tiyak na hindi siya magandang mata sa ganitong uri ng bagay. Ang mundo ay kasing dilim ng mga uwak, mapanlate na sabi ni Fu Hao, at naglakad palayo. Napansin ni Yefan na ang mga babae sa likod niya ay nakatingin sa kanya ng mapaglarong mga mata, at bigla siyang napahiya. Ha! Ang babaeng ito, na may mahiwagang kapalaran, maaari ko bang panuurin ang kanyang palad? Nakita ni Li Chunfeng si Su Qingzhou sa isang sulyap, at nakangiting nagtanong. Kabanata 4262 makakabilang ka. Chapter 4262 nandito ka na pala. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot nang marinig niya ito, iniisip ang ilang mga kamakailang bagay sa kanyang isipan. Nang nag-iisip lang si Yefan, tumanggi si Su Qingzhou na may mahinang ngiti. Senyor, sigurado ka bang gusto mong hawakan ang kamay ko sa harap ng asawa ko? Su Qingzhou. Tumingin pabalik kay Yefan, husband, pwede ka bang pumayag? Tinanong si Yefan sa ganitong paraan, tila ba nabara ang lalamunan. Tinanong na ng mga babae ang tanong na ito, at hindi na niya kayang tingnan si Li Chunfeng. Ngunit ang problema ay, malinaw na may itinatago si Su Qingzhou. Ngumiti si Li Chunfeng at sinabi, tingnan mo lang ang palmistry, hindi mo kailangang hawakan ito. Hinawakan ni Su Qingzhou ang braso ni Yefan at marahang isinandal ang kanyang ulo, kung papayag ang asawa ko, papayag ako. Huminga ng malalim si Yefan, nakangiting sinabi, kalimutan mo na ito, ang aking asawa ay isang manghuhula mismo, at ang kanyang mga kaedad ay mga kaaway. Mas mabuti na magkaroon ng mas kaunti sa isang bagay. Malinaw na nakita ni Li Chunfeng ang ilang misteryo, ngumiti at tumango, at hindi nagpumilit. Asawa, tumingin si Yefan kay Su Qingzhou, at sinabi, may sasabihin ka ba sa akin? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, huwag kang masyadong mag-isip, ayaw ko lang baguhin ang ilang linya ng kapalaran. Talaga, hindi ka naniniwala sa akin. Sumimangot si Su Qingzhou. Itinuon ni Yefan ang kanyang mga mata sa mga mata ng babae, at pagkaraan ng ilang sandali, antong hininga, mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa paniniwala ko sa sarili ko.
Ang maselang katawan ni Su Qingzhou ay halatang nanginginig, itinikom niya ang kanyang mapupulang labi, at nakangiting sinabi, huwag mag-alala, nasa plano ang lahat, maiintindihan mo pagdating ng panahon. Mabuti naman. Sa oras na ito, ang marangal at marangal na reyna ina ng kanluran ay dumating kay Okan at binati ito ng nakangiti. Ye Junyang, matagal nang hindi nagkikita. Empress Wang mo, pakitandaan ang matandang alipin. Yumuko rin si Akyun bilang paggalang. Bakit hindi mo matindaan, kahit anong sabihin mo, isa ka ring Qinglong ng 8th Tribulation, at ilan lang sa kasaysayan ng 5th Tai. Ang iyong Panginoon, tumawid ka na ba sa ilog? Tanong ng reyna ina ng kanluran. Tumanggo si Okan, natapos na ni Master ang pakikitungo sa mga gawain ng matandang babae, at natupad na ang kanyang hiling. Nakangiting tumanggo ang reyna ina ng kanluran, siya rin ay masipag at tumatakbo sa buong buhay niya. Tanong ni Ye Fan, kilala rin ng inang reyna ang aking lolo. Natural. Kaming mga matatandang lalaki, na hindi nakakakilala sa kanya, marami sa aking mga kaibigan ang ipinadala niya sa ilog. Ang reyna ina ng kanluran ay bamantong hininga, ngayon siya ay umalis ng mag-isa, ito ay talagang mga pagbabago. Pagtawid sa ilog, mas mabuting tumawid sa iyong sarili kaysa tumawid sa mga tao, ngunit ang pagtawid sa mga tao ay madali, ngunit ang pagtawid sa puso ay mahirap, bamantong hininga ang matandang Diyos na si Emperador August. Ang ilog ay hindi tumatawid sa mga tao, ang mga tao ay tumatawid dito ng mag-isa, hindi kailangang maging nahuhumaling, sabi ni King Arthur. Nakangiting sinabi ni Li Chunfeng, ang walang pangalan ay inutusan ng langit, at ang kaayusan ng langit ay dapat na walang dahilan upang maiwasan ito. Sunod-sunod na tumanggo ang lahat ng mga creator na may halong emosyon. Ang mga babae, sa kabilang banda, ay kalahati lamang ang nakakaunawa sa kanila, at ang mga bagay na ito ay napakalayo sa kanila. Hindi ba ito ay isang bagay ng paglusob sa isang kaharian, mga bundok, mga ilog, kung ano ang hindi dapat lampasan? Maaari ka pa ring ngumunguya ng mga salita pagkatapos tumawid sa tubig. Nakikinig si Chiyu sa isang grupo ng mga creator na sentimental at walang pasensya. Napakahiwaga, maasim at bulok, kung gusto mong umutot, lumabas ka, huwag mong impluwensyahan si Lao Su na kumain ng karne dito. Ang mga creator ay natural na hindi madaling magalit, at hindi sila nag-abala na bigyang pansin ang bastos na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang teleportation array ay kumikislap, at isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lounge sa pamamagitan ng Star Map Ticket. Kuya. Isang lalaking nakasuot ng aso, lahat nakasuot ng bagong damit, niyakap ang isang babaeng Chinkyu at nanguna. Nilapitan ni Ye Fan at nakilala kung sino ang lalaking ito. Feng Xiaotian, bakit parang maginoo ang pananamit mo? Ngumiti si Ye Fan. Haha, hindi mo ba ito natutunan kay kuya? Ngumisi si Feng Xiaotian at Commandant. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumawa siya, umakyat para yakapin si Feng Xiaotian, at walang sinabi. Kuya, hindi kita bonibiro, ito ang maingat na pinili ni Mimi para sa akin, na sinasabi na ang labanang ito ay dapat tretuhin ng may pag-iingat at magbihis ng mas mahusay. Si Mimi, na nasa gilid, ay magalang na sumaludo, Panginoong Espada ng Diyos, sa palagay ko, dahil hindi na makakapaglaro ang aking asawa sa pagkakataong ito, magbihis tayo ng formal. Oo. Nakangiting sabi ni Fan, akala ko mananatili ka sa ikalimang asawa. Xiao Qingshan, Emperor Ziggy at ilang iba pang 3 kailangan at 10 estatwa, gayon din ang Xiao Wang ni Hongmeng, ang ina at anak ni Jian Yuzo, isang grupo ng mga masters ng Hongmeng. Tito, paanong hindi ka makakapagpasaya sa buhay at kamatayang labanang ito ng lumikha? Sinabi ni Xiao Wang, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Chiyu, ngunit maingat siyang tumingin, at agad itong binawi. Nakakalungkot na hindi pa nabubuhay ang aking ama, kung hindi ay tiyak na makakapaglaro ako, sabi ni Jian Yuzo. Kuya Zizai, sayang talaga. Tumanggo si Ye Fan, taglay ang talento ni Jane Zizai, pagkatapos ng digmaan ng Yin at Yang, tiyak na makapasok siya sa kaharian ng lumikha. Bilang karagdagan, kung nandoon pa si Master Lu, tiyak na mapapalitan niya si Ji Wumang o Emperor Yan, na magpapalakas sa kanya. Nakakalungkot na kahit na makarating siya sa creator, hindi alam ni Ye Fan kung paano babalikan si Lu, kaya umaasa na lang siya na magiging maayos si Lu. Boy Ye Fan, hindi pa ba tayo magkakasama? Mukhang sunod-sunod na dumating ang mga tao mula sa malaking mundo. Si Ji Wumang ay nakaupo sa gilid sa oras na ito, umiinom ng alak kasama si Li Xie. Itinuro niya ang kabaligtaran, malayong lokasyon, may puting spot ng liwanag. Doon, ito ay ang lounge sa malaking bahagi ng mundo, at ang mga ilaw ay nakabukas, na nagpapahiwatig na ang kabilang partido ay narito rin. Talagang darating ang Queen of Thousand Faces, at kung lalabas si Emperor Yan, dapat nandoon si Ji Xuanyuan. Talagang naliligaw si Ye Fan. Habang nagsasalita siya, bumukas ang isang pinto sa kalawakan, at lumabas ang isang babaeng walang ekspresyon ng mukha at mukhang dumaraan. Sinulyapan ni Chen Mian ang eksena at nakasimangot na nagtanong, nasaan ang pangalawang emperador na sina Yan at Wang? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang tinig ang sumigaw. Hinihintay kita. Bumangon si Chiyu at itinapon ang laman at buto. Hindi ko maiwasang sabihin, naging itim na anino ito, at sinuntok ng malakas na kamao ang ulo ni Chen Mian. Bang! Sa sandali ng pagkawatak-watek, si Chen Mian ay naging hindi mabilang na mga particle ng demonyo, na pinupuno ang paligid ni Chiyo.
Ang lahat ng mga partikulo ng demonyo ay biglang tumaas, ang kanilang masa ay tumaas ng libu-libong beses, at sila ay nagdiin sa Chiyu. Kokaka. Ang mga buto at kasukasuan ni Chiyu ay gumawa ng iba't ibang tunog ng pagbitak, at ang laman ay napunit, naging isang duguan, at nahulog sa lupa. Ang super lounge venue na maingat na itinayo ng God of Wisdom at God of Fire ay nahulog sa isang malaking hukay. Ama! Kinakabahang sumigaw si Bai Chenluo nang makita niya ang eksenang ito. Hindi pa ito tapos, ang mga butil ng demonyo ay naging maapoy na apoy ng demonyo, at sila ay nasunog. Napasigaw si Chi Yu, ngunit biglang sumabog ang laman at dugong nagkalat sa buong katawan niya. Damn! Napagtanto ni Ye Fan at ng ilang creator na hindi maganda ang sitwasyon, at lahat sila ay gumamit ng kanilang kapangyarihan upang agad na mag-set up ng mga pandepensang kalasag. Sa pag-asa kay Ye Fan at isang grupo ng mga creator na magsanib puwersa, sa wakas ay nabawasan ang explosive power ng disintegration sa loob ng maliit na saklaw. Ang pagsabog ni Chiyo ay naging sanhi din ng pag-alis ng libu-libong mukha ng mga particle ng demonyo, na bumalik sa ghost state at umatras sa gilid. Pumasok si Chiyu sa kaharian ng lumikha, at ang kanyang makapangyarihan na katawan, na may mas nakakatakot na katatagan, ay gumaling sa isang kisap mata. Tumayo siya at sinabing may ngiti, matandang mangkukulam, talagang kamangha-mangha ka, halika muli. Courtesy of death. Halatang galit na galit din si Chen Mian, at puno ng malamig na panginginig ang kanyang tono. Hindi nakaimik si Ye Fan, nakatayo sa gitna ng dalawa, sabi ko dalawa, kung magpapatuloy tayo ng ganito, bago magsimula ang ring battle, kailangan muna nating basagin ang dalawa. Okay lang, lumalaban ako, laging efficient, sabi ni Chiyu. Hindi magtatagal para makapatay ng Toro, malamig na sabi ni Chen Mian. Hindi na kaya ni Ye Fan, nag-aalala lang ba siya sa buhay at kamatayan ni Wu Tai? Sa sandaling ito, isa pang pinto ng kalawakan ang bumukas. Tuwang-tuwa si Ye Fan nang makita niya ang tao, Boss Jiang, dumating ka na. Para disiplinahin ang kanyang matandang biyenan, si Emperor Yan lang ang pinakamagaling. Kabanata 4263 lang. Ngunit bago pa makapagsalita si Ye Fan, kumaway si Emperor Yan sa kanya. Maghintay. Teka, ano pa hinihintay mo? Nakita kaagad ni Ye Fan na si Emperor Yan ay may hawak pa ring lubad sa likod niya. Ito ay isang turkesa, crimson flaming rattan, mahigpit na nakabalot sa isang tao. Malakas na kinaladkad ni Emperor Yan, na parabang kinakaladkad niya ang isang bilanggo, at kinaladkad siya hanggang sa pintuan ng kalawakan. Ang lalaking nakadina ay may luha sa kanyang mga mata at mukhang malungkot at agrabyado, na parabang may nangaapi sa kanya. Ji Xuanyuan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagkibot sa mga sulok ng kanyang bibig. Gusto niyang tumawa, ngunit pakiramdam niya ay hindi nararapat. Ang lubad na rattan na iyon ay binago ng letigo ng ochre, at kahit na ito ang lumikha, ito ay puputulan pa rin ng walang humpay. Ano? Ang taong ito ay isa pang Emperor Sword, Emperor Xuanyuan. Narinig ng lahat sa Kyushu ang pangalan ni Ji Xuanyuan. Para maging sobrang girly. Ang lahat ay talagang nakamulat, at sa hindi maipaliwanag na mga mata, pinagmamasdan nila ang umiiyak na lalaki na ito. Sword God, sigurado ka bang tama ka? Hindi maiwasang magtanong ni Emperor Ziggy. President, pwede bang mali ito? Karaniwang ginagawa niya ito, sanay na siya. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi tumulong na magpaliwanag. Little Lei, Suso, Sister Xuanov. Sumigaw si Ji Xuanyuan patungo sa kabilang panig ng pintuan ng kalawakan, nang may malakas na boses. You can be quiet for me. It's not parting from life or death. As long as you win the battle, you will go back to reunite. Itinuro ni Emperor Yan, ang dahilan kung bakit hindi sila dumating sa oras na ito ay upang gawin kang malaya at malakas, para hindi mo sila maranasan. Sakit. Kuya, balikan mo ako. Ayokong lumaban sa away na ito. Gusto ko lang mabuhay kasama sila at mamatay ng sabay. Kung tatawid ako ng ilog, hindi ba ako magpapalam ng tuluyan? Malungkot na sabi ni Ji Xuanyuan. Ganito, gusto mo pa bang tumawid sa ilog? Ang babae sa gilid ay puno ng pang-aalipusta, paano ka magiging napaka-indecisive, isang marangal na lalaki? Isa ka bang estremador ng imperial? Ito ba? Nakangiting sabi ng Reyna ina ng kanluran. Hindi ko lang maintindihan, paano maituturing na emperador ang gayong maliit na puting mukha. Sinabi ni Fu Hao na may pagtatampo na mukha, si Emperor Xuanyuan, na sikat na sa loob ng mahabang panahon, ay naging ganito, talagang nakakadismaya. Humph! Sino ka, bakit ang bangis mo, kilala ba kita? Nabulunan si Ji Xuanyuan, lalo pang nakaramdam ng hinanakit. Walang pagpipilian si Emperor Yan kundi ngumiti sa lahat, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay pinalayas ng ilang nakababatang kapatid, at ang kanyang puso ay bahagyang nadurog. Gayunpaman, kapag nagsimula na talaga ang laban, dapat siya pa rin. Kapaki-pakinabang, kaya huwag magpanik. Pagkasabi noon, sunod-sunod na, maraming totoong Diyos ang bumuhos. Hindi pa ba huli na? Nabuksan mo na ba? Ang malakas na boses ay si Zigwang mula sa Zizigwang. Kuya Ye Fan, miss na kita. Pumasok din si Zhao Zuan kasama si San Xiao, at nang makita niya si Ye Fan, niyakap niya ito ng mahigpit. Kamahalan, bakit nakaupo ka pa rin sa lupa? Ngayong ganito ang kaso, kailangan mo pang magsaya. Si Feng Hao, Limo, at ilang iba pang mga general sa ilalim ng utos ni Ji Xuanyuan ay medyo napahiya nang makita nila ang hitsura ng kanilang soberanya. Feng, mo?
Ayoko talagang lumaban sa laban na ito, ibalik mo ako. Kamahalan, tiisin mo ako, baka hindi na magtatagal ang laban. Si Feng Hao ay parang sinusuyo ang isang bata. Muling tumingin si Ji Xuanyuan kay Ye Fan, Kuya, bakit hindi ka maghintay, maaari mong ayusin ang pinakamahinang kalaban para sa akin. Marahil alam ko kung sino ang pinakamalakas, ngunit hindi ko talaga alam kung sino ang pinakamahina. Tumingin si Ye Fan kay Ji Xuanyuan at sinabing, at isa pa, sayang ang iyong kakayahan upang harapin ang pinakamahina. Nalaman niyang hindi niya makita ang buong kaharian ni Ji Xuanyuan. Nangangahulugan din ito na ang kaharian ng dalawa ay hindi bababa sa pantay, at maging si Ji Xuanyuan ay maaaring umabot sa kaharian ng kalungkutan. Sa nakikita niyang kanina pa siya nag-aalala sa pagtawid sa ilog, baka malapit na talaga siya sa ilog. Ito ay talagang hindi nakakagulat. Para sa mga henyo tulad ni Ji Xuanyuan at Chi Yu, ang paglilinang ay parang pagbubukas lamang, at ganap na imposibleng mag-isip-isip gamit ang pag-iisip ng mga ordinaryong tao. Tapos na, delikado na. Tinakpan ni Ji Xuanyuan ang kanyang noo, nalungkot. Chicken brat, you're such a goddamn shame. Umiyak ka na parang masungit na babae, ayoko man lang lumaban. Sigaw ni Chi Yu sa tabi niya. Kung hindi mo kayang talunin, sabihin mo lang, huwag kang umasa sa akin. Sumagot si Ji Xuanyuan. Ang lola mo, hindi ka makakalaban sa ring, makakalaban mo ba ulit si Lao Su? Ilang sandali, nagsimulang mag-away muli ang mga matandang magkaaway, at ang mga Diyos sa tabi nila ay natigilan sandali. Si August ay hindi masyadong pamilyar sa mga Diyos ng Underworld. Ngunit sa sandaling nagkita kami, mayroong isang uri ng pagbukas ng mata na pakiramdam ng isang tolaka sa ilalim ng isang balon. Queen of Thousand Faces, hayaan mo akong magtanong pa, ang kandidatong ito ay pinili ng Demon Dragon Emperor mismo. Haha, matandang God Emperor, naaagrabyado ka ba? Sa tingin mo ba mas mabuti pang umakyat ka? Nakangiting sabi ni Li Xie. Meron pa akong self-knowledge, kaya lang. Mataas ang stake, August smirked. Walang pakialam na sinabi ni Chen Mian, 7 laban, sapat na para manalo ng 4 na magkakasunod, hindi mo kailangan ng 7 tao. Ang mga pahayag ni Yun Danfeng, ngunit sila ay tulad ni Ding Hai Shenzhen, na ikinagulat ng lahat. Nagpakita ng paggalang si Sali Ye, ang kanyang ninuno ang kanyang layunin. Boss Jiang, 4 lang ang sinabi niya. Sinamantala ni Ji Xuanyuan ang pagkakataon para bamulong. Tumahimik ka, sigaw ni Emperor Yan. Nasaroon ng loob ang atmosphere na kanina lang naging seryoso. Sa sandaling ito, isang malaking full-angle na digital light curtain ang lumitaw sa itaas ng battlefield ng Great World. Ang Great World script at ilang karaniwang script ng Watai ay ipinapakita mula sa iba't ibang anggulo. Kasama nito ang mga lineup ng magkabilang panig. Gayunpaman, upang maipakita ang paggalang sa lumikha, walang tunay na mukha ang ginamit, ngunit ginamit ang mga itim na silhouette ng karamihan. Isang pamilyar na boses ang umalingaw sa larangan ng digmaan. Lahat mula sa Great World at sa Fifth Tai, ako ang dean ng akademya, Fang Henshao. Sa pagkakaalam ko, maraming creator mula sa magkabilang panig ang pumasok sa venue. Ang kaganapang ito ay sama-samang pinasimulan ng templo at ng Fifth Tai. Magsisimula na ang labanan ng bagong mundo. Ang mga patakaran ng arena ay one-on-one, at walang suporta sa labas ng site na pinapayagan sa anumang anyo. Maaaring gamitin ng bawat creator ang lahat ng paraan ng pakikipaglaban, kabilang ngunit hindi limitado sa mga armas, kayamanan, pills, at iba pa. Ang kamatayan sa labanan, pag-amin ng pagkatalo, kawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban, at pagpapatalsik sa larangan ng digmaan ay lahat ay itinuturing na mga pagkatalo. Bago magsimula ang bawat round, ang bawat panig ay magpapadala ng isang manlalaban. Ngunit mayroon lamang isang pagkakataon para sa kapalit. Magsisimula ang labanan sa isang quarter ng 1 oras, at magsisimula na ang countdown. Matapos ipakilala ni Fang Henshao ang mga patakaran, libu-libong mga ilaw ang lumiwanag sa New World Battlefield. Ang mga ilaw na ito ay talagang mga bituin na nilikha ng Diyos ng apoy na si Angela. Ang mga taong nanunood ng live na broadcast mula sa buong mundo, na nakikita pa lang ang mga ilaw sa larangang ito ng digmaan, ay nagsimula ng kumulo ang kanilang dugo. Sa lounge, lahat ay hindi interesado sa larangan ng digmaan, ngunit may mga opinyon sa mga patakaran. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin? Isa lamang itong kapalit na pagkakataon. Hindi ba ito masyadong aksidente? Ito ba ay isang paghahambing ng kapangyarihan ng labanan o swerte? Sa sandaling ito, sinabi ni Su Qingzhou, hindi kailangang lumaban ang lahat, ang panuntunang ito ay talagang walang kabuluhan, ang buong labanan ay naayos na. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka ang lahat. Hindi gaanong nagsalita si Su Qingzhou, itinaas lang ang kanyang kamay at tinawag ang Wordless Book of Heaven. Nang makita ito, nagpakita si Li Chunfeng ng bahagyang pagkagulat, alam mo ba ang Tianyan Arithmetic? Kabanata 4264 ang unang round. Hindi ito pinansin ni Su Qingzhou, ngunit minanipyala ang Wordless Heavenly Book, na nagbukas ng maraming hexagram sa kalangitan. Habang patuloy na nagbabago ang mga hexagram na ito, para silang nagde-decrypt ng mga kondado ng sunod-sunod, na isa-isang binibigyang kahulugan ang mga misteryo ng hinaharap. Si Li Chunfeng ay namangha nang makita ito, ngunit hindi ito maintindihan ng karaniwang tao. Ano ang Tianyan Arithmetic? Tanong ni Li Xie. Ang paraang ito ay nagmula sa mga ninuno ni na Foxy at Xuanming. Ito ang pinakamataas at pinakamahirap na algorithm para sa likas na chismis.
Masasabing ang lahat ng mga pamamaraan ng pagmamasid sa bituin at panghuhula sa limangtay ay nagmula sa pamamaraang ito. Sabi ni Li Chunfeng. Minsan kong sinubukang baligtarin ang pamamaraang ito kasama ang dati kong kaibigan na si Yuan Tiangang, ngunit hindi ko ito makuha sa asensya. Palagi kong nararamdaman na may kulang. Ancestor, dapat mayroon kang Chaos Treasure ng Xuanming Clan, para talagang gumanap ng isang papel. Tumango si Li Chunfeng, naparito lang ako para gumawa ng kalkulasyon, at mayroon ding Jiulong Supreme Chilok sa pormasayo ng kalaban, at gusto nilang mapabilang sa Chilok. Kung hindi ka mahuhuli, kahit na gumamit ka ng Tianyan Arithmetic, maaaring hindi mo ito mabawi. Hindi ka sinungalingan na ang kabilang partido ay may great destiny, ngunit ang ating Qingzhou ay hindi masama, sabi ni Xiao Ziner na hindi nasisiyahan. Natigilan sandali si Li Chunfeng, pagkatapos ay tumingin kay Su Qingzhou sa eksena, at muling nagkalkula gamit ang kanyang mga daliri. Zhenji, Duyu, Ganjun, Kunzang. Nagulat ang emperador. Maningning ang mga mata ni Li Chunfeng, itong ginang, isa ka ring emperador. Nagulat lahat ang ilang creator sa tabi niya. Ang kapangyarihan ni Su Qingzhou bilang isang emperador ay napakalabo, maliban sa ilang mga tao na nagpagising din sa emperor species, walang ibang nakapansin nito. Ang Emperor of Destiny ay may lubos na swerte, at ang kanyang kaharian ay matagal nang nakarating sa kaharian ng libre at madali, at matagal na siyang nasa gilid ng pagtawid sa ilog. Kahit na nagising ko ang kapangyarihan ng emperador ng absolute cause and effect, ngunit hindi ko pa naabot ang kaharian ng lumikha, sa simula ay hindi ko siya nakakasama. Mas mataas. Ngunit ang paggamit ng walang salita na kasulatan at Tianyan Arithmetic ay maaaring matiyak na ang laban ay hindi matatalo. Narinig ito ni Chiyu at ngumisi, napakalakas ng batang babae. Dahil mayroon siyang kapangyarihan ng absolute cause and effect, mas mabuting sabihin sa amin, ang huling resulta. Hindi sinasadya ni Su Qingzhou na magbiro, swerte, sanhi at epekto, gaano man sila kalalim, sila ay isang pagpapakita lamang ng langit na lihim. Ang lihim ng langit ay hindi isang resulta, ngunit isang posibilidad. Ang tinatawag na ang sekreto ay hindi maaaring ilabas, ay hindi talaga nangangahulugan na ang sekreto ay hindi maaaring tuklasin, ngunit kapag sinubukan nating maunawaan ang sekreto ay nagbago. Ang magagawa ko at ni Tianming ay subukang gawin ang lahat tungkol sa kung ano ang nangyari, magagamit ko ito hanggat maaari. Ang pagkakaiba lang ay mayroon akong intensyon na gabayan, at itinutulak niya ang bangka. Kung alam talaga natin ang resulta, bakit pa tayo nag-aaway dito? Li Chunfeng nodang, oo, lahat ng bagay sa universo, ang mga bituin ay nagbabago, at sila ay nagbabago sa lahat ng oras. Gawin ang iyong makakaya, makinig sa utos ng langit, ito ay nasa mga tao, sabi ni Li Xie. Hindi, tiyak na sinabi ni Ye Fan, hindi ito tungkol sa pagsusumikap sa iyong makakaya, ngunit manalo. Sinulyapan ni Ye Fan ang karamihan at same time na sinabi, upang makatayo sa parehong plataporma ng templo, para sa patimpalak na ito, limangtay ang nagsakripisyo ng napakaraming tao. Alam ko na kayong lahat ay matataas na antas na tagalikha, karamihan sa kanila ay mga nauna sa akin, at kayong lahat ay may kanya-kanyang paraan. Ngunit ang laban ngayon, wala akong pakialam kung ano ang iyong pagkakakilanlan, kahit ano pa ang isipin mo, kailangan mong manalo. Dahil kapag natalo ka, tapos na ang lahat. Tumahimik ang lahat at tumingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Sword God, alam mo rin na kaming lahat ay mga senior mo. Hindi ba napakawalang galang para sa iyo na magsabi ng ganyan ngayon? Sabi ni Ji Wumeng na may mahinang ngiti. Malapit nang mapuksa ang ikalimang asawa, may pakialam pa ba ako sa mukha mo? Si Ye Fan ay tumawag ng isang walang kapantay na espada na nagninangas na may itim at gintong apoy, at tumusok sa lupa. Hindi ako isang kilalang monghe, o isang mataas na tao, ako ay isang asawa lamang, ama, na gustong protektahan ang kanyang asawa at mga anak. Kaya, huwag mong sabihin sa akin ang anumang malalaking katotohanan, huwag sabihin sa akin na gawin mo ang iyong makakaya, para sa. Si Ye Fan ay mukhang mataimtim, sa labanang ito, kung sino man ang hindi handang isakripisyo ang lahat, pinakamahusay na tumayo ngayon. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay naging mas marangal, na may panggigipit ng lumikha. Na nag-iiwan sa iba na nakakaramdam ng hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuko ng Reyna ng Thousand Faces ang kanyang bibig at sinabi, mayroon bang gustong matalo? Haha, ano pang hinihintay mo? Kaming mga matatanda, wala pa kaming nakikitang malalaking bagyo, mas magaling pa kaya sa junior. Tumawa ng malakas si Li Xie. Boy, magaling ka sa iyong mga kakayahan, huwag kang sumabak sa labanan, ikaw ang unang mahuhulog, pagmamalaki ni Chiyo. Kung ikukumpara sa inyong lahat, medyo mahina ako sa pag-atake. Anyway, let me be the last one. Nakangiting sinabi ni Emperor Yan, sana, hindi ko na kailangang umakyat at lumaban ng husto. Humihingi ng tawad ang tanong ni Ji Xuanyuan, kung gayon, maaari ba akong maging pangalawa sa huli? Nagsusumikap ba kayo at manalo sa lalong madaling panahon? Huwag kang mag-alala, Emperor Xuanyuan, hindi mo kailangang maglaro sa unang 3 round. Kinakalkala ni Su Qingzhou ang laban sa oras na ito, at sinabing, ang kalaban ay ang unang dapat ay ang hari ng mga bayani ang sasabak sa labanan. Dugu Sword. Sa lounge sa gilid ng templo, tinawag ng Great Emperor of Destiny ang pangalan ng unang taong sumama sa labanan. Ikaw ang manguna. Ang hari ng mga bayani na may hawak na malaking espada, nakasuot ng itim na balabal, ay nakaupo sa isang sulok na hindi kalayuan.
Nang marinig ang tawag niya ay dahan-dahan siyang bumangon. Teka, Kuya Destiny, ako dapat ang mauna. Magpapakita ako ng momentum sa unang laro. Hindi nasisiyahang sabi ni Wolfgang. Diyos ng digmaan, ang pick duel na ito ay hindi para sa iyo upang tamasahin ang iyong sarili, ngunit para sa kaluwalhatian ng Diyos ng paglikha. Matigas na sinabi ni Tianming, kung ayaw mong maging pasibo tayo, mas mabuting makinig ka sa aking mga pagsasaayos. Pagkatapos ay hayaan mo ang On the Sword of Solitude, ano ang dahilan? Tanong ni Wolfgang. I'm destined to act for the rest of my life, kailangan ko pa ba ng dahilan? Balik tanong ni Destiny. Hindi nakaimik si Wolfgang. Bumantong hininga si Tianming, gusto ko talagang sabihin ang isa, at iyon ay ang Three Swords, ng Dugu Sword, na pinakaangkop para mahuli, at tiyak na hindi ipapadala ng kalaban ang Emperor Swordsman sa unang laban. Hanggat hindi mo makakaharap ang Emperor Swordsman, ang Dugu Sword, ito ang pinakamatulas na espada. Kapag narinig ito ng mga Diyos, tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Walang masabi si Dugu dyan, at tahimik na naglakad papunta sa portal. Hindi nagtagal, kinumpirma din ni Watay ang kandidato. Muling tumunog ang boses ni Fang Henshao. Matagal nang naghihintay ang lahat. Ngayon ay iaanunsyo na ang unang round ng dalawang panig. Sa paglitaw ng dalawang silweta at mga pangalan sa malaking imahe ng walang laman, agad itong nagdulot ng mga tandang mula sa buong mundo. Lutaw. Unang round. Hero King Dugu Sword. Laban sa Sword God Yefan. Sa lounge ng templo, biglang tumayo ang mga Diyos. Nakasimangot din ang tadhana, halatang hindi inaasahan ang ganoong resulta. Kabanata 4265. Akala ko ito ay normal. Destiny. Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo sa unang round, hindi mo magagamit ang God's King Sword? Ang unang round laban sa Sword God. Ang Dugu Sword na iyon. Natatakot akong ibigay ito ng walang bayad, nakangiting sabi ng beauty god na si Frigg. Parang napakasaya ni Lord Mission na makita ang eksenang ito. Kakaibang sabi ni Simon. Malamig na bumantong hininga si Frigg, tamad na sumagot. Si Dugu dyan ay halatang medyo hindi kumpiyansa sa kanyang sariling kapangyarihan sa pakikipaglaban, at tumingin muli kay Tianming. Kung hindi, ang pagsuko sa larong ito at pag-ubos ng mga round ng Sword God ay maaaring hindi isang magandang diskarte, sabi ni Antu. Hindi. Ang mga mata ni Destiny ay kumikislap, ang kalaban ay hindi naglalaro ng mga baraha ayon sa sentido komun, at tiyak na nakalkula niya ang aming unang laro ng Dugu Jian. Dahil ang kalaban ay naglakas loob na maglaro ng ganito, dapat nilang maramdaman na ang kaayusan na ito, sigurado sila. Kung makakakuha ka ng higit pang mga tagumpay, ang Sword God ang unang makikipaglaban. Saglit na nag-isip si Tianming, kung ganoon. Antu, palitan mo ang Dugu Sword. Bagamat medyo nag-aatubili si Antu, ngunit ang Destiny ay mahirap labanan, kaya kailangan niyang pumayag. Ang ganitong uri ng pormasayon ay malinaw na ang default, siya ang pinakamahina na link sa 7. Sa katunayan, ang magkabilang panig sa labanang ito ay hindi sigurado, at ang pinakaligtas na paraan ay natural na gamitin ang malakas upang talunin ang mahina. Kung gusto mo talagang magkaroon ng stalemate, maaaring kailanganin mong labanan ang iyong buhay, na talagang hindi ito ang gustong makaharap ng mga creator. Hindi nagtagal, nakatanggap si Fang Henshao ng kahilingan sa kapalit mula sa panig ng templo. Lahat, nabalitaan ko lang na ang Temple Party ay gumamit ng pansamantalang pagkakataon sa pagpapalit, at pinalitan ni Anda, ang Diyosa ng digmaan, si Antu, ang Dugu Sword. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang magsalita, nakatanggap si Fang Henshao ng isa pang mensahe. Wu Taifang, dapat din nating gamitin ang karapatang palitan, at papalitan ni Ji Wumeng ang Sword God. Napatulala ang lahat sa gilid ng templo. Nagbabago din ba sila? Kakaiba, dahil gusto mong baguhin ang mga tao, bakit mo ipinadala ang Sword God para maglaro sa unang lugar? Hindi napigilan ni Tianming na matawa, nakakatuwa. Tila ang mga military advisor sa pormasayon ng kalaban ay nagmamadaling ubusin ang kapalit na ito sa simula pa lang. Oo. Ibig mong sabihin, gusto niyang pilitin tayong gamitin ang variable na ito ng maaga, para mas predictable ang mga kasunod na pormasayon. Tanong ni Xiao Yu. Dapat ganito. Sa kasalukuyan, ang kakayahan ng kabilang partido ay wala sa ilalim ko, kumikislap ang mga mata ni Tianming. Habang nagsasalita, dumaan na si Antu sa hanay ng teleportasyon sa New World Battlefield. Sa lounge, medyo hindi nasiyahan si Wolfgang at sinabing, Destiny, bakit hindi mo hayaang umakyat ang malaking halimaw na iyon? Dahil isa itong Diyos ng hayop, hindi ba tama na labanan ang Nine Tribulations Azure Dragon? Ang direksyon na itinuro ng Diyos ng digmaan, isang matipunong figura, na nakasuot ng lahat ng uri ng sandata sa labanan na gawa sa balat ng hayop. Ang ikalimang Diyos ng hayop sa kasaysayan ng akademya ay nakatayo roon mula nang siya ay dumating, hindi umiimik. Gayunpaman, dahil nawala ang Beast God sa loob ng maraming taon, walang nakakakilala sa kanya, at walang bumati sa kanya. Ang lakas ng Diyos ng hayop ay maaaring hindi nasa ilalim ng iyong Diyos ng digmaan, ngunit maaari itong magamit bilang isang pambihirang sundalo. Biglang may sinabi si Tianming na nakakagulat. Sunod-sunod silang tiningnan ng mga Diyos na naruroon. Hindi nila sineseryoso ang Beast God noong una, ngunit nabigla sila ngayon. Emperor Destiny, seryoso ka ba? Si Xiao Yu ang pinaka-nagtaka. Naisip niya na sa 7 tao, bukod kina Destiny at Wolfgang, walang makakataas sa kanya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas nitong beast god na hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Malaking bagay, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Tumingin si Emperor Tianming sa Diyos ng hayop na may komplikadong mga mata. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang gayong Panginoon ay nakatago sa tabi ng Diyos ng paglikha. Hindi makatiis ang mga kamay ni Wolfgang, Dam, pagkatapos mong sabihin iyon, hindi na ako makapaghintay na makipag-away sa lalaking ito ngayon. Nagbingi-bingihan ang Beast God, at hindi pinansin ang iba't ibang ekspresyon at komento sa paligid niya. Kasabay nito, sa New World Battlefield, nagsimula na ng digmaan sina Ji Wumeng at An Tu. Ang larangan ng digmaan ng napakataas na magulong kalidad ay naglagay ng matinding pressure sa trajectory at aksyon ng dalawang creator. Ito ay hindi lamang upang mabawasan ang posibilidad ng kamatayan at pinsala, kundi pati na rin sa dugo ni Fang Henshaw para sa live broadcast effect. Ang hangin ay bumalik sa niebe. Ayon sa sitwasyon ng larangan ng digmaan, pinili ni Ji Wumeng na gamitin ang kapangyarihan ni Tianfeng at Xuanbing para lalong pahirapan ang larangan ng digmaan. Ang hangin ay patuloy na hinihipan ng madilim na niebe at yelo, na naging dahilan upang bumagal ang trajectory ni Anto. Kasabay nito, patuloy na ginagamit ni Ji Wumeng ang Breaking Heart Thunder para atakehin sa isip si Anto. Bilang Diyos ng digmaan ng sibilisasyong Anda, si Anto ay bihasa sa lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban sa suntukan. Sa kanyang matalas na pangunawa sa larangan ng digmaan, mahahanap niya ang posisyon ni Ji Wumeng kahit nasa nagyayelong kadiliman. Matapos tawagin ang kanyang God of War, clone, hinabol at pinatay ni An Tu si Ji Wumeng sa kabilang direksyon. Kung tungkol sa kapangyarihan ng Burial Heart Thunder, para sa An Tu, maaari talaga itong baliwalain. Ang isa sa dalawa ay gumamit ng kapangyarihan ng dugo ng dragon, at ang isa naman ay gumamit ng mga kasanayan sa suntukan. Walang ganoong misteryosong larawan ng paglukso sa kalawakan at daloy ng oras gaya ng inaakala ng maraming tao. Ang kapangyarihan ng oras at espasyo, sa gayong labanan ng lumikha, ay talagang hindi masyadong epektibo. Pagkatapos ng lahat, upang maabot ang estadong ito, mayroon ng malalim na pag-unawa sa oras at espasyo. Sa makatuwid, ang tunay na magulong enerhiya, ang suntok sa laman, o ang malalim na kahulugan ng isang mas mataas na kaharian, ay ang susi upang makilala ang nagwagi. Ang magkabilang panig ay mga veteranong tagalikha, at sa mga tuntunin ng lakas sa papel, si Ji Wumeng ay dapat na mas mahusay. Gayunpaman, karaniwang alam ni An Tu ang mga kakayahan ng Nine Tribulations Azure Dragon. Bilang karagdagan, mayroon siyang bloodline ng God of War, kahit na ang pisikal na lakas ay hindi kasing ganda ng sa Azure Dragon, ito ay halos pareho. Matapos tawagin ang kanyang God of War, clone, halos naglaro si An Tu ng 2 sa 1, at may ilang mga away sa eksena. Pagkatapos ng lahat, ang labanan na ito ay may malaking kahalagahan, at ang 2 sa kanila ay hindi inilapat ang lahat ng kanilang lakas sa una, at nahulog sa pansamantalang yugto ng isa't isa. Kakaiba, sa Limang Taiyi Lounge. Ang Reyna ng Thousand Faces ay biglang naglabas ng naguguluhang boses. Tumingin si Ye Fan ng hindi inaasahan, ang panganay na kapatid na ito ay bihirang magsalita. Anong problema? May problema ba sa labanang ito? Hehe, hindi ako pwedeng magmadali. Kahit na parang ordinaryo lang ang kalaban, pero wala siyang kapintasan. Siya ay talagang isang malakas na tao na nakaranas ng daan-daang laban. Sabi ni Li Xie. Sumimangot si Chen Mian, ngunit biglang tumalikod at naglakad patungo sa teleportation formation, na isang regular na daanan upang lisanin ang New World Battlefield. Nang umakyat siya, naglunsad siya ng teleportation array. Bilang A. Resulta, walang tugon. Hindi available ang teleportation array. Ano? Nagtinginan ang lahat na nagtataka. Sinabi ni Chen Mian, plano kong kontaken siya at sabihin sa kanya ang sitwasyon dito, ngunit hindi ko siya makontak. Sabi mo, hindi mo makontak si Lao Lin. Tumango si Chen Mian. Ang mukha ni Ye Fan ay lumubog, ang koneksyon sa pagitan ng Demon Dragon King at ng Thousand-Faced Queen sa simula ay hindi kailanman mahahadlangan dahil sa isang bagong larangan ng digmaan sa mundo. Pagkatapos ng lahat, si Fang Henshaw, ang Diyos ng Karunungan, at ang Diyos ng Vulcan ay walang ganoong kakayahan. Ang susi ay, para harangan ang lugar na ito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi na kailangan. Hindi mabubuksan ng portal. Sinubukan ito ni Emperor Yan, at nalaman na hindi magagamit ang kapangyarihan ng espasyo. Inosenteng itinaas ni Ji Xuanyuan ang kanyang ulo, nalaman mo ba hanggang ngayon? Sinubukan ko ito matagal na ang nakalipas, at naisip ko na ito ay normal. Kabanata 4266 ang tunay na layunin. Ayos ka naman. Kaya iniisip mo pa rin ang pagtakbo. Saway ni Chi Yu nang marinig niya iyon. In advance ko lang ang kapaligiran ng battlefield. Sabi ni Ji Xuanyuan pabalik sa taas. Magsinungaling ka sa mga multo sa underworld. Sumimangot si Emperor Yan at Samabad, tumahimik kayong dalawa. Ito na ba ang oras para magtalo tungkol dito? Space teleportation, pagkatapos ng isang pagsubok, ito ay talagang nagtagumpay. Sa isang live broadcast room na puno ng lahat ng uri ng teknolohiya ng Fizz, si Fang Henshaw ay may hawak na isang baso ng alak sa isang kamay at isang mahalagang stick ng sigarilyo sa kabilang kamay, nanunood at nagpapaliwanag. Ang ipinakita sa screen ay ang interes sa panunood mula sa libu-libong mundo. Marami pa ring mga larawan ng mga mayayamang masters na gumagastos ng malaking pera sa auditorium at bumili ng mga tiket.
Sa tabi niya, naroon din ang mga backbone representative ng ilang akademya gaya ng Valkyrie Goddess na si Tianwu. Sword God. My good friend, bakit ka nandito? Inalog-alog ni Fang Henshaw ang stick ng sigarilyo at nakangiting sinabi, ang isang yarda ay isang yarda, hindi ako maaaring maging paboritismo sa labanang ito, huwag mong subukang lumapit sa akin. President Fang, hinarangan mo ba ang bagong mundo? Diretsyong tanong ni Ye Fan. Blockade. Kumunot ang noo ni Fang Henshaw, ano ang ibig mong sabihin? Hindi tayo maaaring umalis sa bagong mundo, at ang kapangyarihan ng kalawakan ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo, sabi ni Ye Fan. Imposible. Ngumiti si Fang Henshaw at sinabing, bagaman ang mga team ng infrastruktura ni Tyren at Angra ay ang pinakamahusay sa mundo, hindi nila maaaring limitahan ang lumikha. Huwag mag-alala, susubukan ko. Sa pagsasalita, sinubukan din ni Fang Henshaw na umalis sa bagong mundo. Bilang resulta, pagkatapos ng mahigit 10 segundo, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Fang Henshaw. Tumayo siya at naglakad papunta sa teleportation array sa live broadcast room na hindi kalayuan. Sinubukan niya ito, ngunit hindi ito gumana. Dean, block ba talaga ang lugar na ito? Nakita rin ni Tianwu at ng iba pa na may mali. Seryoso ang mukha ni Fang Henshaw, na pagtanto na ito ay hindi pangkaraniwan. Paano ito mangyayari? Baka sulat kamay ng taong iyon. Ang mga mata ni Ye Fan ay mahigpit, kung may sino mang makakagawa nito, bukod sa aming ikalimang asawa, mayroon lamang ang iyong lumikha na Diyos. Ang templo halos lahat ng pinakamalakas na tagahatol ay natipon na, at ang mga lumikha ng ating Fifth Tai ay nagpadala din ng halos lahat sa kanila. Ang kasalukuyang malaking mundo, ang Fifth Tai, ay halos nawala ng lahat ng mga tagapamahala. President Fang, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Anong ginagawa mo? Paano kaya? Hindi nauunawaan ni Young Master Fang ang napakalaking nakatagong panganib na ay dudulot nito. Ang Fifth Tai at Great World ay maaari na ngayong makipagkumpetensya sa parehong arena. Sa huling pagsusuri, ito ang lakas ng grupong ito ng mga tagalikha. Ngunit kung wala ang 5 master na ito, ang kapangyarihan ng ordinaryong 5 master ay hindi maihahambing sa ginto at pilak na karera. Bukod dito, ang sitwasyong ito ay malinaw na hindi katulad ng sinabi ni Emperor Tianming dati. Nalinlang ba sila ni Tianming, o si Tianming mismo ang niloko? Tadhana. Agad na ginamit ni Fang Henshaw ang voice transmission, kung nagmamadali ka, pumunta ka sa tabi ko. Nagbigay din ng mukha si Emperor Destiny, at nagpakita sa live broadcast room hindi nagtagal. Diyos ng Espada. Kumunot ang noo ni Tianming, nang makitang nandoon si Ye Fan, at alam niyang hindi pangkaraniwan ang sitwasyon. Anong nangyari? Sinabi ni Fang Henshaw kung ano ang malapit nang mangyari. Nakablock. Bakas din ng pagkalito ang ipinakita ng tadhana, na para bang peke. Mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng espasyo, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto ng espasyo. Paano kaya? Medyo natulala si Destiny saglit. Sa buhay niya, kakaunti lang ang mga sitwasyon na magugulat sa kanya. Destiny, sa arena na ito, hindi mo na kailangang lumaban pansamantala. May mga tao sigurong niloko ka. Same time na sinabi ni Ye Fan, sa simula, ito ay isang bitag. Natural din na napagtanto ng tadhana ang kaseryosohan. Halos lahat ng mga hukom ng templo at ang Fifth Tai ay narito, at ang Fifth Tai ay lubhang walang laman. Sa sandaling magsimula ang hukbo ng Golden Civilization ng digmaan laban sa Fifth Tai. Pagkatapos ay nasa panganib ang Fifth Tai. Sa oras na iyon, ang Demon Dragon Emperor ay mapapawi at papasok sa susunod na reincarnation. Ang nag-iisang Demon Dragon Emperor na maaaring suriin at balansehin ng dragon ay mawawala muli. Ang mga manlilikhang ito na hindi tumatawid sa ilog ay palaging nasa ilalim ng pang-aapi ng dragon. Para sa isang pag-iral tulad ng Destiny, ang pinaka-hindi mabata na bagay para sa kanya ay ang sumuko. Ngunit ang problema, bago pa man ay takip silim na ang pagganap ni Long Mingmang, at tila wala siyang kapangyarihan sa harap ng pagiging agresibo ng 5 lalaki. Hindi kaya kung gagawin ito ng dragon, hindi siya natatakot sa Demon Dragon Emperor na direktang umatake sa malaking mundo. Maliban kung isang nagbabantang kaisipan ang lumitaw sa isip ni Tianming. Itigil ang digmaan. Gumawa ng matatag na desisyon ang Destiny, President Fang, putulin ang live broadcast ng New World Battlefield. Nakinig si Fang Henshaw at medyo gulong-gulong nagtanong, hindi ba ito magiging maganda? Kung sakaling ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ito ang negosyo mo, ngunit kung hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, kung mag-away tayo, ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap, o kahit na sakripisyo sa walang kabuluhan. Walang pagpipilian si Fang Henshaw kundi ang sumang-ayon, kung gayon, sasabihin ko, dahil mahigpit ang labanan, ipapalabas ito ng live pansamantala. May mali. Si Tianming at Ye Fan ay walang oras para alalahanin ang kanyang mahusay na negosyong kumita ng pera sa ngayon, at direktang lumipat sila sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, katatapos pa lang nina Ji Wumeng at Antu sa probong period, at nagplano silang ilabas lahat. Biglang nakita ang 2 tao na pumasok sa larangan ng digmaan, lahat sila ay natigilan. Emperor Destiny. Ikaw Fan, bakit ka nandito? Sa sandaling tumigil ang labanan, napansin din ng lahat ng mga tagalikha sa mga lounge sa magkabilang panig na may mali. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga tagalikha ay tumakbo palabas mula sa kanilang tabi at nagtipon sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang 2 lumikha ay nasa lalamunan ng isa't isa, nag-iingat sa isa't isa, ngunit curious kung ano ang nangyari.
Lahat, ang mundong ito ay naharang, at hindi ako makakaalis pansamantala. Sinabi ni Tianming, hindi natin malalaman kung ano ang nangyari sa labas, kaya hindi tayo dapat lumaban ng bulag. Hindi makalabas. Paano ito posible? Ang tagahatol at ang pangunahing Diyos sa gilid ng templo ay sinubukan ito at nalaman na imposibleng umalis, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Sa partikular, maraming tagahatol tulad ni Anto at Kanger ang higit na nakakaalam sa nakatagong krisis sa likod nito. Kaya kayo rin ay ikinulong dito. Parang, may mga taong nagbabalak na patayin ako. Ngumisi si Li Xie. Sumimangot si Su Qingzhou at umiling, hindi ito larong itinakda laban sa atin. Oh, bakit? Tumingin si Tianming. Sinabi ni Su Qingzhou, sa totoo lang, dapat mo ring malaman na ang kapangyarihan na maaaring hamarang sa napakaraming kreator sa mundong ito, maliban sa Dragon Emperor, tanging ang dragon sa iyong tabi ang maaaring magkaroon nito. Ang dragon natin, ito ay may kapangyarihan ng dragon, at upang sirain tayo, mas maginhawang magsimulan ng palihim kaysa tipunin ito ng ganito. Kahit na, kung i-provoke natin ito ng maayos, magkakaroon tayo ng away sa ating sarili, at hindi natin ito kailangan. Sinabi ni Su Qingzhou, kaya, sa tingin ko gusto lang tayo ng dragon na bitag dito, ang tunay na layunin nito. Ito ang Demon Dragon King. Libu-libong mukha ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang mga particle ng demonyo sa kanyang katawan ay patuloy na nag-aapoy, at may posibilidad na tumakas dahil sa galit. Hoy! Sa sandaling ito, sinira ng tawa ang seryosong kapaligiran. Simon! Napatingin ang lahat, buti na lang nalaman na si Simon iyon, na hindi napigil ang tumawa doon. Kabanata 4267. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong ni Kanger. Haha, haha. Tumawa si Simon, nakasandal ng pabalik-balik, ang kanyang ekspresyon ay lamabis, at ang kanyang gwapong hitsura ay lumitaw na medyo baluktot. Pasensya na, hindi ko na mapigilan, gusto ko pang makipaglaro sa iyo. Pero ang paraan ninyong lahat na mag-isip at mag-analyze sa kanila ay talagang katawa-tawa. Haha, Simons. Biglang sumalubong ang ngiti, na nagpapakita ng malamig na kabalintunaan, hindi mo talaga iniisip na maaari mong hamanin ang dakilang Diyos ng paglikha, tama ba? Nais gawin ng Diyos ng paglikha, paano ito may impluwensyahan ng iyong maliliit na karakter? Dumating na. Sa tingin mo ba, kung ikaw mismo ang lalaban sa arena, magagawa mong mapayapang mabuhay ang malaking mundo at si Watay? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang Watay ay isa lamang atrasadong sibilisasyon na inabandona ng Diyos ng paglikha. Karapat-dapat din itong maging pantay sa malaking mundo. Bakas sa mga mata ni Destiny ang lamig, Simon, sapat na. Maislan ang sitwasyon sa ngayon, at ayaw paputukin ng Destiny ang powder keg ng sabay-sabay. Destiny, huwag kang magkukunwari sa harap ko, ikaw at ako ang parehong hukom ng templo, ang Diyos na lumikha lang ang sinusunod ko, wala kang karapatang kontrolin ako. Nagmamalaki si Simon, hindi ka tapat sa Diyos na lumikha, nakita ka na ng Diyos ng paglikha, traidor ka lang. Simon, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong kausapin si Kuya Destiny ng ganito. Nagulat si Wolfgang at ang iba pang mga Diyos. Why don't you dare? Traitor lang yan, chess piece lang. Sabi ni Simon, winalis ang kanyang mga daliri sa karamihan. Ikaw, mga chess pieces lang. Ang mga mata ni Tianming ay kalmado, at siya ay nagtanong, hindi ba? Siyempre ako, pero iba ako sayo. Buong pagmamalaking sinabi ni Simon, alam ko kung ano ako mula pa sa simula, hindi katulad mo, na may sariling kakayahan. Tadhana, kung hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mong masamang aso, wala akong pakialam na patayin ito para sa iyo, Ysayle Road. Oo, anong klaseng bagay ka? Ngumisi si Simon, tapos na kayong 5 asawa, may pakialam pa ba kayo sa ating templo? Anong sabi mo? Nadurog ang puso ni Yefan. Okay lang na sabihin sa iyo, sa simula pa lang ng labanan sa arena, ang 4 na gintong sibilisasyon ng Shenki, Fiz, Anda at Aslan, kasama ang iba pang 12 gintong sibilisasyon at 38 sibilisasyong pilak, ay lumaban na sa ika-5 tay. Ang general. Ang pag-atake ay inilunsad. Lahat ng teleportation formations na nabuksan mo noon ay naging pinakamaginhawang paraan para salakayin ang Watay. Tumawa si Simon, pinapayagan ka ng Diyos ng paglikha na buksan ang mga pormasayo ng teleportasyon, hintayin mo lang ang araw na ito, kung hindi. Bakit sa palagay mo naging maayos ang lahat? Imposible. Kahit na ang sibilisasyong Anda ay sumalakay, bakit ang iba pang mga gintong sibilisasyon ay sumalakay sa 5th? Hindi ito pinaniwalaan ni Frigga, masisiguro ko, yes. Ang mga taong Lan ay walang kalaban-laban sa 5th tay. Gago. Sinabi ni Simon na may pagkadismaya, lahat ng bagay sa dakilang mundo ay ipinagkaloob ng Diyos ng paglikha, at maging ang Eternal Emperor ay isang dekorasayon lamang sa mukha ng Diyos ng paglikha. Kailangan, lahat ay maglilingkod sa Diyos ng paglikha. Ano pa? Kailangan ko pang magsinungaling sa iyo ngayon. Itinuro ni Li Chunfeng, ang kanyang mukha ay lubos na nagbago. Shanshu Imeng, Tianzelo, Lei Zegwamei, ang apoy at tubig. Hindi pa gumagaling, hindi maganda. Mahusay na palatandaan. Wawasakin ng 5 tay ang mundo. Kumunot ang noo ni Li Xie at sinabing, ang yinatyang na sakuna noon ay hindi pa dumarating. Minsan, ngayong ang Demon Dragon Emperor na ang namamahala, paano nito masisira ang mundo? Queen of Thousand Faces, dahil hiniling tayo ng Dragon Emperor na pumunta dito,
dapat kayang ipagtanggol ito ni Wu Tai, tama ba? Tanong ni Fu Hao. Kinagat ni Chen Mian ang kanyang mga ngipin at tila nag-aalangan, ay. Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya walang panlaban ng Demon Dragon Emperor. Kahit nasalakayin ng buong mundo ang Fifth Tai, malalampasan nila ang Demon Dragon Emperor. Guan. Nakasimangot pa rin si Chen Mian, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng pagkawasak, maraming bagay. Hindi niya ito magagawa. Maaaring si Watai ay dumanas ng sakuna, ang Demon Dragon Emperor ay talagang gustong mamatay. Tanong ni Fairy Yun Xiao. Ngayong oras na, kailangan pa ba niyang bantayan ang pagkakakilanlan ng maninira ng mundo? Galit na galit din si Feng Hawai. Bumantong hininga si Emperor Yan, maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig sabihin ng Queen of Thousand Faces ay ayaw ng Demon Dragon Emperor, pero hindi pwede. Tulad ng espada ni Ji Xuanyuan, bagamat mapuputol nito ang lahat ng bagay, hindi nito kayang mamatay ang mga tao. At muling pagkabuhay. Ang kapangyarihan ng Demon Dragon Emperor ay maaaring may ilang limitasyon din. Ang lahat ng mga Diyos ay napakatalino, at naunawaan nila ito ng sabay-sabay, at biglang sumama ang pakiramdam. Kuya Lee, hindi ako makakalabas ngayon, ngunit gumagana pa rin ang iyong diskarte sa paghula. Tanong ni August. Maaari mong tanungin ang ina po ng aklat ng langit na ito, marahil ay gumagamit siya ng Tianyan arithmetic para mas tumpak na kalkulahin, pinaglalaroan ni Li Chunfeng ang kanyang mga mata. Tumingin si Su Qingzhou kay Emperor Tianming sa oras na ito, naramdaman kong may mali sa labanan sa arena na ito sa simula pa lang. Ayon sa aking mga kalkulasyon, hindi ito mangyayari ng ganoon kabilis. Emperor Tianming, paano ka naapektuhan? Pipiliin mo bang maagang imungkahi ang planong ito? Ang mga mata ni Tianming ay kumikislap sa oras na ito, at tila may naiisip siyang mahina. Haha, haha. Buong pagmamalaking sinabi ni Simon, kasing talino mo, Destiny, dapat mo talaga itong maunawaan, tama. Kung magkukusa ka na mangako ng katapatan sa Diyos ng paglikha ngayon, pamunuan ang iba, at alisin ang mga labi ng 5 tai, marahil. Ang Diyos ng paglikha ay maaari pa ring maging mapagbigay at hayaan kang mamatay. Ang mga mata ng Great Emperor of Heaven ay malungkot, iba pa, iiwan ko ito, ngunit ikaw. Kailangan mong mamatay ngayon. Dahil sa kayabangan ni Simon, hindi na matitiis si Tianming. Paanong ang puso ng isang emperador ay yuyurikan at mapahiya ng ganito? Isang pag-iisip, nagpakita si Destiny sa harap ni Simon. Isang mabigat na suntok, Destiny ang magreresulta sa buhay ni Simon. Destiny's attack is to go straight, absolute power and absolute luck, it's not reasonable at all, it just makes you unstoppable. Sa simula, natural na mahirap harangin ni Yefan ang suntok na ito, isang Simon. Ngunit sa huling minuto, Heng, Gitling. Biglang bumaril si Dugu Jian, tumawid ang isang espada, at pilit na pinahinto ang suntok. Tiningnan ito ni Tianming nang may pagtataka, at nalaman na may mahinang asol na liwanag na dumadaloy sa Dugu Sword. Ang lakas ng dragon. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng dragon na nakakabit sa Dugu Sword, hindi magiging sapat ang bilis at lakas para iligtas si Simon. Destiny, gusto mo ba talagang magrebelde? Tanong ni Dugu Jian sa malalim na boses. Si Gu ay isang emperador, walang dahilan para sumuko. Buong pagmamalaking sinabi ni Tianming, kahit na maging alipin ka ng dragon at magkaroon ng divine dragon power, hindi mo mapipigilan si Gu. Ituloy mo ang pag-akyat. Hinubad niya ang maskara, ipinakita ang isang magiting at matatag na mukha, ang gininto ang maskara, at pagkatapos ay nabasag. Ang dakilang Emperor Tianming ay sumayaw ng ligaw na may blonde na buhok, at lumitaw ang isang gintong baluti na tumatakip sa kanyang katawan. Kasabay nito, libu-libong Chaos Spirit Treasures ang ipinatawag ng Emperor Destiny. Anuman sa mga espiritual na kayamanan na ito ay maaaring pukawin ng isang sitwasyon, gawing padalos-dalos ang Star Gods, at gawing pagnanasa ang lumikha. Ngunit ang Destiny lang ang bumubuo ng libu-libong piraso. Ang Chaos Spirit Treasures ay punong-puno ng Chaos Power of Destiny, ang lumikha ng Happy Realm, at ang bawat piraso ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang lalaking ito, nagbubukas ng Chaos Spirit Treasure Museum. Natigilan ang 5 Diyos, hindi pa sila nakakita ng ganitong, mayabang, na amo. Kabanata 4268 sapat na ang isang tao. Walang pakialam ang Destiny sa anumang diskarte sa pakikipaglaban, minamanipula niya ang libu-libong Chaos Spirit Treasures at direktang binasag ang mga ito sa Simon. Alam na alam niya kung ano ang kanyang lakas. Dahil nakatadhana siyang mag-ipon ng mga kayamanan ng 1,000 beses na higit sa iba, natural na kailangan muna niyang gamitin ang mga ito. Ang labanan sa pagitan ng mga creator ay kadalasang mahirap maapektuhan ng 1 o 2 Chaos Spirit Treasures. Ngunit kapag ang sukat ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay naiiba. Libu-libong kislap ng kinang, na may pamimilit na sirain ang lahat, ang bumagsak. Alam ni na Simon at Dugu Jian na hindi nila ito mapipigilan, kaya maaga silang umiwas. Ang Mar-Engel na hukbong lingbaw na ito ay naging isang nakasisilaw na agos at bumagsak sa hangganan ng bagong larangan ng digmaan sa mundo. Noon lamang napagtanto ng mga Diyos na ang layunin ng Destiny ay hindi si Simon, ngunit upang sirain ang larangang ito ng digmaan at masira ang blockade. Sa kritikal na sandali, hinusgahan ni Tianming ang sitwasyon ng hindi karaniwang kalmado, at hindi talaga siya nawalan ng malay. Boom boom boom. Nakaon.
Sa gilid ng bagong mundong larangan ng digmaan, ang space barrier ay marahas na tinamaan, at isang nakakatakot na magulong pamimilit ang sumambulat sa ningning. May pagkakataon. Mukhang hindi ito mababasag. Ang mahinang napansin ng mga Diyos na may bahagyang pagluwag ng harang. Sword God. Kung hindi ka makakalusot sa oras na ito, kailan ka pa? Teka, patayin mo. Kung makakalagpas ka sa blockade at makabalik sa Watay, mapipigilan mo ang krisis sa pagkalipol sa mundo sa pinakamalawak na lawak. Tiningnan ni Yefan si Emperor Yan, at naintindihan ito ng huli. Sa isang alon ng kanyang ochre whip, si Emperor Yan ay naging isang berdeng sinag ng liwanag na puno ng sigla, na sumasakop kay Yefan. Paghiwa-hiwalay ng ika-6 na layer. Sinira ni Yefan ang kanyang limitasyon pagkaraan ng mahabang panahon at muling pumasok sa ika-6 na layer na estado. Kasabay nito, ang isang higanteng black gold blade ay lumundag na parang isang higanteng haligi, at ang walang kapantay na layunin ng espada ay nakompres hanggat maaari, ngunit ito ay marahas pa rin tulad ng isang madilim na kulog. Sina Kang Yan, Shenlei, Tianfeng at iba pang iba't ibang kapangyarihan ng Qinglong ay walang kamalay-malay na nagtagal at nasangkot sa layunin ng espada. Kung ikukumpara sa labanan ng Yin at Yang, ang napabuti ni Yefan ngayon ay hindi isang bituin, ngunit isang pagbabago sa husay. Kahit na wala siyang Emperor Yan, maaari pa rin siyang makapasok sa ika-6 na layer ng pagkawatak-watak sa loob ng isang panahon ng walang anumang pinsala. Ngunit ang problema ay ang larangang ito ng digmaan ay puno ng mga panganib, at dapat niyang panatilihin ang kanyang maunlad na estado upang maiwasang mapakinabangan. Sa makatuwid, ang pinakaligtas na paraan ay ang hayaang tumulong si Emperor Yan. Ang lakas ni Yefan ay nasanay sa sukdulan, at siya ay naglaslas na parang isang itim na gintong galit na dragon, na naghiwa sa halos lahat ng bagong larangan ng digmaan sa mundo. Sa kalagitnaan ng hangin, ang panlabas na paglabas ay naghiwa-hiwalay ng 12-dosenang beses, na nagpapasabog muli ng lakas ng sword intent. Sa isang kisap mata, ang Black Gold Furious Dragon ay naging Demon Dragon na lumalamon sa langit, mabangis na kumagat sa lugar na inatake ng tadhana. Ang umaalon na wuswang sword intent ay naging isang surging shockwave, at kumalat patungo sa mga Diyos sa kabilang direksyon. Bagamat ito ay napakalayo, lahat ay walang pagpipilian kundi linangin ang kanilang paglilinang upang labanan ang resulta ng pag-atake ni Yefan. Ang tagahatol at ang mga Diyos sa gilid ng templo ay hindi napigil ang magpakita ng pagkagulat. Bagamat alam ko noon na ang lakas ng Sword God ng 5 Tays ay nakakatakot, hindi ko inaasahan na ganito pala ito kabalbalan. Itong batang ito, gaano na ba siya nag-improve? Nakatitig ka, bitik. May mga bitik sa larangan ng digmaan. Nakita ni Fang Henxiao ang mga palatandaan ng mga irregularidad sa espasyo doon. Shameless destiny. How dare you betray the God of Creation sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa grupong ito ng mga kasama ni Fifth Tai. Sumigaw si Simon, lahat sa malaking mundo, sino ang handang sumama sa akin sa pagpapabagsak sa magnanakaw ng asong ito? Pagkatapos niyang sumigaw, nagbago ang mga mata ng mga Diyos sa malaking mundo. Si Di Shengtian at Dugujan ay nagkaroon ng napakatahimik na pagkakaunawaan, at direktang lumapit kay Simon. Simon, isa ka lang clown na tumatalon sa sinag, at karapat-dapat ka ring maging fox at tigre sa harap ni Gu. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Tianming, muli niyang manipulahin ang libu-libong espiritual na kayamanan upang bumuo ng isang pagkubkob laban kay Simon at sa iba pa. Ngunit sa sandaling ito, sa paligid ng Tianming, ang makukulay na apoy ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Suzaku Shenwo. Ang Emperor of Heaven ay natigilan sandali, at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Xiaoyu, ang Vermilion Bird King sa hindi kalayuan. Ikaw ba? Binuksan ni Xiaoyu ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay naiilawan na ng gintong apoy. Isang pares ng makulay na mga pakpak ng Suzaku ang nakabukas sa likuran nila, at ang buong katawan ay tila natatakpan ng isang suso ng ginto. Sa mukha at braso, lumitaw ang mga balahibo ng dugo ni Suzaku. Ito ang ginintoang katawan ng Immortal Suzaku Red Emperor God Fire. Napakalakas ng apoy ng Suzaku. Ito kaya ang bloodline ng Suzaku of the Nine Tribulations. Bulalas ni Xiao Wang. Siya ang Suzaku ng 8 Tribulations, ngunit sa yugtong ito, wala siyang ideya kung ilang taon na. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang span sa pagitan ng 9 at 8. Katulad ng 9 Tribulations Azure Dragon at 8 Tribulations Azure Dragon, mayroong pagbabago sa husay. 9 Tribulations Vermilion Bird. Hindi ba't maihahambing na iyon sa isang mataas na antas ng Azure Dragon? Hindi nakaimik si Jian Yuzo. Haring Suzaku, hindi ko inaasahan na magiging napakatanga mo. Hindi natakot si Tianming, sa tingin mo ba kung ikaw ay tumalikod ngayon, ang dragon, ay hahayaan kang umalis? Emperor Tianming, mali ka, pagmamalaki ni Xiaoyu, mula sa simula, naging tapat lang ako sa Diyos ng paglikha, hindi sa iyo. Kaya, sinusunod ko lang ang aking puso, at hindi ko maaaring pag-usapan ang tungkol sa pagtataksil. Sumimangot si Wolfgang sa pagkakataong ito, at nagsabi, kapatid na Tianming, ikaw at ako ay parehong mga anak at mga disipulo ng Ama, paano mo masusuwi ang Ama? Ang kalooban ng Diyos. Ipinapayo ko sa iyo na huminto ngayon, at samahan mo kaming makitungo sa ikalimang asawa, pakikitunguhan ka ng Diyos Ama. Tumawa ang Destiny, Wolfgang, kailangan mong maging bantay pinto ng dragon. Aso, kalayaan mo ito, ngunit wala kang interes na makasama sa iyong mga rabble. Destiny, nababaliw ka na ba?
Galit na sinabi ni Amir, ang Diyos ng digmaan, maglakas loob na magsalita sa ating mga Diyos ng ganito. Amir, anong klaseng bagay ka? Bilang Diyos ng militar, isa ka lang natalong general sa ilalim ni Wu Tai, at karapat-dapat ka ring mapahiya sa harap ni Gu. Dahil sa sinabi ni Tianming, namula ang mukha ni Amir at hindi na nakaimik. Salungatin ang Diyos ng paglikha, at mamatay. Nang makita ito, direktang pinasabog ni Xiao Yu ang apoy ng Vermilion Bird, at ang makukulay na balahibo ng Phoenix ay naging isang maapoy na bagyo, ganap na bumabalot sa tadhana dito. Ang nakakapaso na mataas na temperatura ay ginagawang matuno at umiikot ang espasyo ng bagong larangan ng digmaan sa mundo. Ngunit maya-maya, isang malaking kamay ang lumabas mula sa apoy na bagyo. Hilahin mo. Ang apoy ay hinayla sa isang puwang. May bakas din ng mga balahibo ng Phoenix sa malaking kamay na kumikinang na may napakagandang kayamanan. Noon lamang natuklasan ng lahat na ang Tianming ay hindi lamang may mahalagang baluti na makatiis sa apoy ng Suzaku, ngunit mayroon ding isang patong ng hindi matukoy na guwantes na lingbaw na nakakabit sa kanilang mga kamay. Noong minsan ay lumalangoy si Gu sa mga bundok at naglalaro sa tubig, nagkataong nakilala niya si Suzaku at nanganak ng isang supling. Nang siya ay mahina, kinubkob siya ng ilang mga hayop. Pagkatapos napatayin ni Gu ang mga hayop na iyon, pinutol ni Suzaku ang isang daliri niya at ibinigay ito bilang regalo. Gu. Nakipagkamay si Tianming, tulad ng alam nating lahat, si Suzaku ay hindi natatakot sa banal na apoy, gamit ang mga guwantes na ito, ikaw Xiao Yu sa harap ni Gu ay biro lang. Paano ito posible? Si Suzaku ang asensya ng banal na apoy, at ang laman ay masusunog kaagad nang hindi naiwan ang mga buto. Paano mo makukuha ang balat ni Suzaku? Hindi naniwala si Xiao Yu. Hindi, sa pangkalahatan lang iyon. Sinabi ni Xiao Wang, kung payag si Suzaku, maaari mo itong itago. Mukhang hindi masyadong kilala ng mga tao sa mundo mo si Suzaku. Ilang kayamanan mayroon ang tadhanang ito. Bulalas ni Ji Wumeng. Kahit wala siyang mga kayamanang ito, si Xiao Yu ay hindi isang kalaban. Ang kapangyarihan ng mga kayamanan ay ang pundasyon ng kanyang sariling lakas. Si Ling Bao lamang ang icing sa cake, sabi ni Ye Fan. Kung walang sapat na paglilinang, hindi makokontrol ng pangkalahatang tagalikha ang napakaraming espiritual na kayamanan sa parehong oras. Sword God, dapat mong gawin ang lahat upang masira ang larangang ito at bumalik sa Watai. Malamig at mayabang na sumulyap si Tianming kay Xiao Yu at sa Diyos ng digmaan. Kung tungkol dito, sapat na ang mag-isa. Kabanata 4269 ang larangan ng digmaan ng mga Diyos. Matapos marinig ito, hindi naiwasang magmukhang komplikado ang limang babae. Sa orihinal, dumating siya sa arena na may mainit na dugo, at si Emperor Tianming ang orihinal na pinakamalaking kalaban. Ngunit ngayon, ang pinakamalakas na kaaway na ito ay naging isang katulong para sa kanyang panig. Destiny. Masyado kang mayabang. Si Xiao Yu, Wolfgang at ang iba ay natural na hindi madaling umatras. Biglang, si King Suzaku, King of Chaos, King of Heroes, at ang nangungunang 10 master sa kasaysayan ng 4 na pangunahing akademya ng God of War ay sabay-sabay na sumalakay sa Emperador ng Langit. Zuyan, apoy ng siyam na kapigatian. Nag-transform si Xiao Yu sa isang purong Diyos na na-cremate na Vermilion Bird, tulad ng mga bahid ng kulay dugo na ilaw ng apoy, halos hindi pinapansin ang oras at espasyo, at agad na napunta sa isang siksik na web ng apoy. Dahil sa malakihang pag-atake ng sunog sa Suzaku na ito, umatras ang iba pang mga creator. Tumayo si Tianming sa apoy, ngunit nagpatawag siya ng 12-12 ng mga espiritual na kayamanan na hugis salamin at hugis palayok. Alinman sa pagmuni-muni o pagsipsip, lahat ng mga apoy ng Suzaku na ito ay malulusaw. Ang Suzaku leather glove sa kanyang mga kamay ay nagbigay daan sa kanya na madaling mapunit ang nakapalibot na lambat. Isang madaling prediction, tulad ng paglalakad sa courtyard, sinampal ito ng destiny ng backhand, tinamaan lang si Xiao Yu na nag-teleport. Ang tila hindi masusubaybayang pinagdaanan ay tila nakita ng tadhana. Path. Ang opens iba ni Xiao Yu ay na-diffuse, ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan, at ang mga tadyang sa kanyang dibdib ay lumubog. Sa sandaling ito, isang malaking forbidden spell magic blade ang nakondensed at nakasabit sa kalangitan. Ang banal na espada ni Palfik. Sinamantala ni Semon ang yugto ng panahon na ito para kumpletuhin ang cast, at biglang inilabas ang Judgment Holy Sword patungo sa Destiny. Ang isang ipinagbabawal na spell ay karapat-dapat din na magpakita ng kapangitan sa harap ni Gu. Sinalo ni Tianming ang banal na espada gamit ang isang kamay at isang palad. Sa ilalim ng proteksyon ng swerte ng emperador, ang kapangyarihan ng mahika na ito ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting epekto. Ito, anong nangyayari dito? Walang magawang pinanood ni Simon ang kanyang ipinagbabawal na spell, natama na niya ang kanyang tadhana, ngunit natigilan siya na wala man lang epekto. Hindi man ito sapat para magdulot ng matinding pinsala, ang ipinagbabawal na spell na pinakawalan niya ng buong lakas ay hindi dapat paalang bisa ng ganito. Sa ilalim ng ganap na swerte, may mataas na posibilidad na ang pag-atake sa tadhana ay mahahati sa malaking halaga ng pinsala ng parallel space. Umiling si Kangir at sinabing, Simon, isang salamangkero na tulad mo, huwag kang mahiya. Kangir, medyo may paningin ka pa. Pinisil ni Destiny ang kanyang kamay, at ang banal na espada ay direktang nabasag. Sa sandaling ito, ang Diyos ng digmaan na si Wolfgang ay sumugod din sa labanan. Bumukas at isinara si Wolfgang, naglunsad ng isang santukan na pag-atake patungo sa Destiny.
Bilang isang Diyos ng digmaan, ang kanyang kakayahang suntukan ay halos kapantay ng tadhana. Ngunit ang Heaven's Mandate ay isang treasured armor, at sa pagtutulungan ng iba't ibang kayamanan, ito ay parang isang hukbo na kumukubkob sa emperador at sinakop ang langit ng mag-isa. Buti na lang at may disyengtiyan sa hindi kalayuan para tumulong. Gamit ang tatlong kalikasan, ginawa ni Disyengtiyan ng maraming pinsala sa pagbawi para kay Wolfgang, at sa wakas ay nagawang suportahan ito. Walang hangganan. Gitling. Si Wolfgang na nasalikop sa tadhana, ang bayani na haring dugo na espada, ay humawak ng kanyang pinakamalakas na espada. Ang espadang ito, na nagbuhos ng lahat ng kapangyarihan ng dugo sword, ay parang libu-libong higanteng mga espada, na tumutusok sa tadhana sa parehong oras sa likod ng dugo sword. Ang gininto ang di masusukat na mga pormasayon ng espada ay nagpapasigla sa isa't isa, at ang bawat higanteng espada ay nagdadala ng tuloy-tuloy na agos ng layunin ng espada. Nang ang mga gintong higanteng espada ay nakapalibot sa Destiny, ang kapangyarihan ay hindi nabawasan kundi tumaas, mabilis na lumiliit, at umabot sa punto ng Destiny. Di masusukat na espada, walang katapusang kamatayan. Umatras si Wolfgang sa labas ng saklaw ng Infinite Sword, at napabulalas nang makita niya ang tadhana na napapalibutan ng Golden Sword Formation. Hayaang ay ugoy ni Dugo Jian ang pinakamalakas na espadang ito, napakabangis pa rin ito. Ang pangkalahatang layunin ng espada ay sabay-sabay, sumambulat. Ngunit ito ay hindi masusukat, ngunit ito ay mas matapang, at patuloy na aakyat sa kapangyarihan ng espada sa paglipas ng panahon. Ngunit sa sandaling siya ay nabigla, natuklasan niya na ang Infinite Sword ay mabilis na lumiit. Ang gininto ang talum ay mabilis na nagkawatak-watek, tulad ng isang lantang krisantemo. Dapat bumaba ang kaunlaran. Sumigaw si Destiny, madaling makalusot sa Infinite Sword Formation at naglunsad ng sorpresang pag-atake na ikinabigla ni Wolfgang. Paft! Tinusok ng tadhana ang dibdib ni Wolfgang ng isang kayamanan na gawa sa isang malaking kilya. Sa isang iglap, ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Wolfgang ay tumalsik. Paano ito posible? Pinahit ni Wolfgang ang kanyang mukha sa sakit. Malamig na sumulyap si Destiny, at binasag ng palad ang noo ni Wolfgang. Kahit na hindi siya bumagsak, ang Diyos ng digmaan ay hindi makakabawi sa maikling panahon. Paano ito, napatulala rin si Dugo Jian, at ang kanyang buong suntok ay pumutok ng ganito. Malamig na sinabi ni Tianming, ang iyong Infinite ay ang pinakamalakas na espada, ngunit ang Infinite ay hindi talaga Infinite, ito ay magkakaroon ng limitasyon sa kalaunan. Sa harap ni Gu, ang pinakamalakas mong espada ay bumaba, iyon lang. Ang mga Diyos ay natigilan, at mayroong ganoong dula. Malinaw na ito ay isang panlilinlang na ginagamit ng iba, ngunit ang epekto ay tinutukoy ng tadhana. Huwag magpanik. Kasama ang Panginoong paglikha ng Diyos dito, ako ay bubuhayin mula sa mga patay. Si Disyengtiyan ay umungal sa oras na ito, at inilunsad muli ang pag-atake. Ang nasugatan na si Xiaoyu ay gumaling na rin, ang Dugo Jian, Simon, at iba pa. Ay hindi na nagkasundo, at patuloy na kinubkob ang Tianming. Ngunit kinokontrol ng Destiny ang libu-libong magulong kayamanan ng espiritu, at nakikipaglaban sa mga taong ito, nang hindi nawawala ang kaunti, at kahit na kaunting pressure sa kabilang panig upang lumaban. Kahit na, hindi ito magtatagal, tinatayang ang mga pangunahing Diyos at tagahatol na ito ay susunod sa mga yapak ng mga Diyos ng digmaan, at ito ay isang kabulaanan kung hindi sila bumagsak. Ang kapanapanabot na labanan ay talagang tumagal lamang ng wala pang kalahating minuto, ngunit naramdaman nito ang limang tiis at lahat ng tao na lubos na nadama ang pangalawang lakas sa pakikipaglaban sa kasaysayan ng akademya. Gustong-gusto ni Ye Fan na tamasahin ang gayong peak battle, ngunit alam din niya na ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ang sitwasyon ni Wu Tai ay hindi alam, at dapat siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Tama na ang tadhana dito, labas muna tayo, pero ngayon lang medyo maiksi ang espada ko. Nilingon ni Ye Fan ang limang Diyos. Ang pinakamahusay na katulong ay natural na si Ji Xuanyuan, ngunit ang matandang kapatid na ito ay hindi ko ito maaangat. Gatlang M. Biglang umalangaw ang parang dragon na sigaw ng espada sa larangan ng digmaan. Hindi alam ni Ji Xuanyuan kung kailan niya inilabas ang kanyang Xuanyuan sword. Ang matalas niyang mga mata ay nagsiwalat ng isang kamahalan na naghari sa buong mundo. Brother Ye Fan, tila ang iyong walang kapantay na lakas ay nasa likod pa rin ng kaunti. Sa pamamagitan ng paghiram sa pagkawatak-watek ng barbarian na iyon, gamit lamang ang malupit na puwersa, paano mo talaga madadala ang kapangyarihan ng espada sa tugatog? Buong pagmamalaking sinabi ni Ji Xuanyuan, ngunit, dahil kikilos na ang balo, walang makakapidyo sa akin na maghintay sa aking pag-uwi. Tiningnan ito ng grupo ng mga kreator ng ikalimang asawa sa tabi nila. Ano ang problema ng taong ito? Maaari ba itong isang tao na may dalawang kaluluwa? Nagtataka si Li Xie. Tulad ng inaasahan sa Yellow Emperor, sa kritikal na sandali, siya ay napakalakas. Puri ni Fu Hao. Huwag masyadong mag-isip, namimiss lang niya ang kanyang mga anak na babae at sabik na sanang umuwi. Sabi ni Emperor Yan na may walang magawang ngiti. Walang pakialam si Ye Fan, ano ang layunin ng pagtakbo ni Ji Xuanyuan, gayon paman, handa siyang bumunot ng kanyang espada. Ikaw at ako ay sabay na bumaril. Mawawasak ang bagong mundong ito. Ito mismo ang gusto ng ilang tao. Sa panahon ng talumpati, ang intensyon ng espada ng dalawang emperador, sina Wu Zuang at Wu Shang, ay sumabog na sa isang nakakapasong kinang.
Sabay-sabay na sinamahan ni Emperor Yan ang dalawang emperador, upang ang dalawa sa kanila ay walang prinsipyong mapahusay ang kapangyarihan ng layunin ng espada hanggang sa sukdulan. Ang pamimilit sa mga intensyon ng espada ng dalawang emperador na ito ay direktang naging sanhi ng pagkadurog ng puso ng mga Diyos ng dakilang mundo. Isa pang Emperor Sword, bulalas ng Diyos ng tubig. Mayroon talagang dalawang Emperor Swordsman. Paano ito posible? Bulong ni Frigg. Nakakatakot si Wu Tai. Hindi katakataka na takot si Amang Diyos. Mataimtim na sabi ni Vulcan. Sa sandaling ito, sina Ye Fan at Ji Xuanyuan ay nag-awit na ng dalawang nakasisiralangit na higanting talam ng sabay. Nang makita ang eksenang ito, ang mga Diyos ng dakilang mundo ay manhid na, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Ang dalawang Sword Intent Mad Dragon, itim na ginto at ginto, ay naglunsad muli ng mapangwasak na pag-atake patungo sa gilid na posisyon. Kabanata 4270 Swell. Walang kapantay sa mundo, kataas-taasan. Ang layunin ng espada ng dalawang emperador ay nagbigay ng ultimatum sa pinakamalakas na hadlang na ginawa ng Diyos ng apoy at ng Diyos ng karunungan. Tulad ng isang sirang bote ng pilak, ang pagkawatak-watik ng mga sinaunang glacier. Kasabay ng ingay na umaalingaw sa bagong mundo, biglang lumitaw ang isang hindi regular na bitik. Tagumpay. Ang limang Diyos ang tuwang-tuwa nang makita nila ang resulta, ngunit hindi sila masyadong nagulat. Ang Diyos ng apoy at ang Diyos ng karunungan ay parehong naruroon sa eksena, at ang antas ng lakas ng dalawang Diyos ay nakita lahat. Gaano man ang pinagsamang teknolohiya, imposibleng talagang harangin ang dalawang espada ng emperador. Babalik ako sa Wu Tai sa lalong madaling panahon. Bago matapos magsalita si Emperor Yan, naging multo si Chen Mian, at nagplano siyang mag-teleport palayo. Hindi pa rin gumagana, ang nakabawi si Thousand-Faced Phantom, nakasimangot, hindi ako makalabas. Paano ito posible? Halatang hindi naniniwala si Ji Xuanyuan, binasag niya ang espasyo gamit ang isang espada, at sinubukang buksan ang pinto ng kalawakan. Gayunpaman, pinukaw lamang ng Supreme Sword Intent ang enerhiya ng lower space at nabigong buksan ang pinto. Ang puso ng limang babae ay lumubog sa ilalim ng lambak, akala nila ay matagumpay silang makakalusot, ngunit ito ay walang laman. Ang dalawang Emperor Sword ay hindi makakalabas ng magkasama, kaya ano ang dapat kong gawin? Sa gilid ng templo, ang Diyos ng karunungan at ang Diyos ng apoy, ay tila medyo nagulat, na parang hindi nila inaasahan ang resultang ito. Chicken brat, are you trying too hard? Tanong ni Chi Yu, walang ingat na lalaki. Gusto mo bang ay-ugoy ka ng espada at damhin? Tanong pabalik ni Ji Xuanyuan. Hindi kayo nag-aaway dalawa. Pinigilan ni Su Qingzhou silang dalawa sa oras na ito, mukhang sabik, nagkamali kami sa simula. Miss, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzhou, kung gayon ang mga Diyos ay sadyang walang kakayahan na hadlangan ng komunikasyon sa pagitan ng Demon Dragon King at ng Thousand-Faced Queen, at imposible para sa atin na umalis dito. Sa simula pa lang, ang Dragon, ang nagpahinto sa atin dito. Ang Diyos ng paglikha ng templo. Kahit na talagang sirain natin itong bagong larangan ng digmaan sa mundo, kung hindi natin matatalo ang Dragon, hindi tayo makakalabas. Ang limang tay at lahat ay biglang kinilig, napakasimpleng katotohanan, kahit hindi tumugon. Bago ang digmaan, huwag mawalan ng pasensya, baka makaligtaan mo ito. Sumimangot si Li Xie at sinabing, naging pabaya ako. Ang malakas na kaaway ay palaging nasa tabi natin. Isang ginaw ang bomb-alot sa likod ng mga Diyos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagtanto ko na ang pinakamakapangyarihang kalaban ay nasa larangang ito na ng digmaan. Ngunit, bakit hindi lumitaw ang Dragon? Nang si Ye Fan ay pinaalalahanan ni Su Qingzhou, bigla niyang naalala na hindi niya lubusang pinagmamasdan ang paligid mula sa kanyang walang katulad na pananaw. Mabilis siyang pumasok sa pananaw ni Wu Shuang at tumingin sa paligid. Nang makita niya ang isang figure na nakabalot sa battle armor, naramdaman ni Ye Fan na lumabo ang kanyang paningin. Sino ang lalaking ito? Paano ito hindi pamilyar? Magsasalita pa lang si Ye Fan, bigla niyang napagtanto na may mali. Tadhana. Ang kakasigaw lang ng mga salita, at ang figure ay naging isang nakasisilaw at napakarilag na kapangyarihan ng Dragon, at agad na umatake sa likod ng Emperor Destiny. Si Emperor Tianming, na pinipigilan ng ilang master gaya ni na Deshengxian at Dugujan, bagamat handa siya, halatang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng sagradong Dragon na maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Ang matalas na kuko ng isang banal na dragon, sinasamantala ang panandaliang kapabayaan ni Destiny, ay direktang bumulusok sa puso ng Destiny. Hindi inaasahan ng tadhana na laging nasa tabi niya ang dragon. Hayop. Hayop na Diyos. Ang nahihirapang tumalikod ang dakilang emperador ng tadhana, tinitingnan ng misteryosong akademyang numero 5 na nababalot sa ulo ng halimaw. Noon lang niya napagtanto kung bakit, bilang ikalima sa kasaysayan, ang Beast God ay halos walang detalyadong mga tala. Lumalabas na. Isa pa siyang pagkakakilanlan ni Dragon. Destiny, binaygo mo ako ng sobra. Binigyan kita ng pagkakataon, pero nagkamali ka. Ang mga kuko ng Long Yi ay direktang dumurog sa puso ni Destiny. Ang isang matinis na sigaw ang ginawa ng dakilang emperador ng tadhana. Kasabay nito, ang mga pag-atake ni na Deshengtian, Dugujan, Xiao Yu, Simon at iba pa ay bumagsak sa Tianming. Ang mabibigat na suntok, matatalas na espada,
apoy ng phoenix, at mga ipinagbabawal na spell ay tumama sa Tianming ng mas seryoso. Pero kung tutuusin, ang lakas ni Destiny ang pinakamaganda sa mga Diyos sa mundo. Kahit na siya ay lubhang nasugatan, galit pa rin niyang sinuntok ang dragon gamit ang kanyang backhand. Gayunpaman, sa harap ng Shenlong, ang tadhana sa oras na ito ay hindi nabanta. Sa mahabang kuko, nabali niya muli ang braso ni Tianming. Nang makita ang eksenang ito, hindi nakayanan ni Ye Fan, at biglang ibinaba ang kanyang espada sa direksyon ng dragon. Ngunit si Di Shengtian at ilang iba pang mga katulong ng dragon, na may kapangyarihan ng dragon, lahat ay hamarang sa kanila at kinuha ang espada ni Ye Fan ng puwersahan. Sword God, ipinapayo ko sa iyo na huwag kumilos ng padalos-dalos. Tumawa si Sai Meng, ang tadhana ng mundo, buhay at kamatayan ay nasa isip ng Diyos na lumikha. Si Ye Fan, na labis na nagmamalasakit, ay malapit nang kumuha ng isa pang shot, ngunit nakita niya ang pag-iling ng tadhana sa kanya. Nahihirapang sinabi ni Destiny, Dragon. Hindi mo mapipigilan ang swerte ng emperador, ano ang ginawa mo? Malamig na sinabi ni Long, Tadhana, dahil ibinigay ko na sa iyo ang lahat, natural, maaari ko ring bawiin ang mga ito. Destiny gritting his teeth, so. Ito lang ang plano mo. Sinabi ko na ang lahat ng bagay sa malaking mundo ay nilikha ko. Bakit, sa tingin mo ba ay maaari kang gumawa ng gulo kung makakakuha ka ng ilang banal na mana ng dragon? Blind self-confidence, marami ka bang swerte, sa tingin mo ba ay makapangyarihan sa lahat ang swerte? Bagaman ikaw ang swerte ng emperador, ngunit, huwag mong kalimutan, ikaw ay nilikha ko lamang. Malakas, depende din sa taong gumagamit nito. Nakita ni Su Qingzhou ang lahat ng ito at lubos na naunawaan. Oo naman. Ginamit ng dragon ang tadhana para kusa siyang swertihin, ngunit inakay siya sa direksyon na kapakipakinabang sa kanya. Girl, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Sumimangot si Chiyu. Sinabi ni Su Qingzhou, itinulak ng tadhana ang labanan sa arena sa isang kamay dahil umasa siya sa swerte para makakuha ng mga benepisyo at sa tingin niya ay may kumpiyansa siya. Kung hindi niya ipagkanulo si Long, sa arena battle na ito, magsasama sina Long at Destiny. Laban sa amin, halos wala kaming pagkakataong manalo. Gayunpaman, kapag ipinagkanulo ng Destiny ang dragon, ang kanyang kapalaran ay kailangang kalkulahin muli. Sabi ko, hindi namin mapagpasyahan ni Destiny ang kahihinatnan, subukan lang na pumunta sa abot ng makakaya. Paggabay sa sarili niyang paborebleng direksyon. Sa ilalim ng mabilis na pagbabagong ito, ang swerte sa antas ng emperador ng Destiny ay hindi maaaring hayaan siyang makatakas sa palihim na pag-atake ng dragon. Sa madaling salita, pinipigilan ng dragon ang kapalaran ng emperador sa Destiny sa loob ng pinakamaliit na saklaw ng pagkilos. Sinabi ni Ji Xuanyuan ng may kawalang hiyaan, ang kasuklam-suklam na kontrabida na ito ay karapat-dapat ding tawaging sarili niyang Diyos ng paglikha. Ito ay katawa-tawa, kasuklam-suklam. Ang ulo ng hayop sa mukha ng dragon ay naglaho, nagsiwalat ng isang determinadong mukha, ay isang malupit. Nang makita ang mukha na ito, ang mukha ni Antu ay agad na naging malungkot. Walang pakialam si Long, at ang lamig ng mukha niya. Kayong mga taong hindi nakakaintindi ng anuman ay karapat-dapat na magkomento sa akin. Ako ay isang dragon. Kaya kung gawin ang lahat ng gusto ko, tama at mali, mabuti at masama, ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit ako mag-aalaga? Tanging ang mga mahihinang tao, mga reptilya, ang kailangang gumamit ng tinatawag na moral na etika upang protektahan ang kanilang sarili. Kalimutan mo na ito. Hindi ako interesadong makipag-usap ng walang kaparirikon sa inyong mga ignorante. Kung tutuusin, kayo ay walang iba kundi damo. Habang nagsasalita si Long, walang pakialam siyang tumingin sa may peklat na Destiny. Alam mo, bakit gusto kitang bigyan ng mana ng Divine Dragon? Hindi sumagot ang Destiny, ngunit kinokontrol ang Chaos Spirit Treasure sa langit at gustong ilunsad ang huling suntok laban sa dragon. Ngunit ang dragon ay isang tingin lamang, ang lahat ng mga espiritual na kayamanan ay tahimik na umatras sa gilid. Nasabi ko na lahat ng bagay sa malaking mundo ay nilikha ko. Sa tingin mo, sino ang pinakikinggan ng mga yamang espiritong ito? Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mga mata ni Tianming, ayaw, at higit pa riyan, walang katapusang galit. Akala niya ay iba siya sa kawalang hanggan, at nakita niya ang lahat. Pero hindi ko inaasahan. Tinulungan ko talaga si Long at nag-ambag sa sitwasyon ngayon. Bigyan ka ng kapangyarihan ng dragon, hindi lamang para palakasin ka, kundi para din, ang mga mata ng dragon ay nagpakawala ng napakagandang kinang, sinundan ng malapitan, sa loob ng katawan ng Destiny, isang kapangyarihan ng dugo ng dragon, ito man ay pisikal o espiritual, lahat ng ito ay nagsisimulang lumawak. Masakit at baluktot ang ekspresyon ng tadhana, at ang kanyang katawan ay parang umiihip ng bola, patuloy na lumalawak. Sa wakas ay napagtanto niya na ang dragon ay upang patayin siya ng mas maginhawa, upang mayroon siyang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Bawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Tahimik na lumingon si Long, at sa likod niya, nagkaroon ng pagsabog, at ang tadhana ay naging hindi mabilang na mga fragment. Nawasak ang mga kaluluwa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.